Siya ay muling nagkatawang tao sa isang mundo ng pantasya, ngunit nauwi sa pagkagusto sa Diyosa upang maging kanyang asawa, at naging pinakamalakas na S-rank adventurer pagkatapos magkaroon ng pambihirang lakas. Si Kelvin ay isang ganap na mahina sa normal na mundo at nasawi, ngunit binigyan ng isa pang pagkakataon sa buhay sa isang alternatibong mundo ng isang Diyosa na nagngangalang Milfena. Siya ay dinala sa isang hindi kilalang kagubatan kung saan sa wakas ay nagising siya sa ilalim ng puno, hindi naaalala ang anumang bagay tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Nalilito siya kung sino siya at nasaan siya, nang may lumabas na maliit na meno sa kanyang harapan at nagsimulang magsalita. Ipinaliwanag ng meno na siya ay na-reincarnate sa mundo ng mahika at pantasya, kung saan maaari siyang maging isang adventurer kung gusto niya. Sinusuri niya ang kanyang mga istatistika sa menu upang malaman na pumili siya ng support class para sa kanyang sarili, at siya ay isang summoner. Mukhang medyo masaya siya tungkol dito, at nagpa siya na pumunta sa pinakamalapit na bayan upang sumali sa isang guild upang magsimulang makipagsapalaran. Habang naglalakad sa kagubatan, ipinapakita sa screen ng menu na siya talaga ang Diyosa na nagngangalang Milfena mismo. Pumasok sila sa mataong bayan kung saan sinabi sa kanya ni Milfena ang tungkol sa kanyang nawawalang alaala, na sinasabing pagkatapos masawi, napili niya ang maraming kakayahan, at kasabay nito, nagawa rin niyang magustuhan siya ni Milfena at nagpasya siyang samahan siya sa pakikipagsapalaran na ito. Tinanong ni Kelvin kung bakit hindi niya ito nakikita, at sumagot siya na wala siyang sapat na mana points para gawin iyon. Pagkatapos ay pumasok si Kelvin sa isa sa mga guild, at ang isa sa mga receptionist ay nagbigay sa kanya ng isang form upang punan. Habang pinupunan ang kanyang mga kakayahan bilang summoner, pinigilan siya ni Milfena na nagsabi sa kanya na huwag gawin iyon, dahil ang klase ng summoner ay napakabihira, at siya lang marahil ang summoner sa buong kaharian na ito. Kung mabubunyag ang balitang ito, maaaring kailanganin niyang harapin ang problema. Si Kelvin ay nagpasya na ilagay ang kanyang mga kakayahan bilang isang mage, at sa lalong madaling panahon natanggap ang kanyang guild card. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay isang F-rank adventurer sa ngayon, at ang receptionist ay nag-claim na kailangan niyang kumpletuhin ang 10 quests kung gusto niyang i-upgrade ang kanyang rank. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanya ng receptionist ang isang grupo ng mga quest, at nagpasya siyang harapin ang mga slime sa kagubatan, dahil maaari niyang subukan ang kanyang mga summon ng spells sa kanila. Bago iyon, bumili siya ng isang lumang kahoy na wand kasama ang lahat ng kanyang natitirang pera, at umalis sa kagubatan upang kumita ng pera. Matapos maglakad ng kaunti, sa wakas ay nakakita siya ng ilang slime at agad na nagtago sa ilang mga palumpong. Sinusuri niya ang kanilang mga istatistika at napagtanto na sila ay medyo mahina, kaya nagpasya siyang huwag gamitin ang kanyang mahika at pahinain lamang sila sa pamamagitan ng pisikal na pag-atake. Si Kelvin ay tumalon palabas at inaatake ang slimes gamit ang kanyang tungkod, ngunit ang mga slimes ay umiiwas habang ang isa sa mga ito ay tumama sa kanyang katawan, at itinapon siya sa lupa. Muling bumangon si Kelvin at sumugod para sa isang pag-atake, ngunit ang slime ay umiwas at inatake siya ng 3 beses na sunod-sunod, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Bumangon si Kelvin sa huling pagkakataon at pumasok para sa isang todong pag-atake, iniindayog ang kanyang sandata, ngunit muling umiwas ang slime. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay agad itong tinamaan ni Kelvin ng pangalawang pag-atake na nagpabagsak sa slime sa lupa, na nagiiwan dito na halos walang HP. Si Kelvin ay lumakad patungo dito at iniunat ang kanyang mga braso, at ang magic ay nag-activate, at ang kontrata ay ginawa. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang slime at pinangalanan itong Glow bago sinabing manghuli pa sila ng ilang slimes. Ngayon sa gabi, sa wakas ay nakakita sila ng isang grupo ng mga slime at gumagapang patungo sa kanila sa pamamagitan ng isang palumpong. Sinabihan ni Kelvin ang kanyang slime na harapin ang nasa kanan, habang hinaharap niya ang isa. Hindi nagtagal ay tumalon sila mula sa mga palumpong, at agad na ginamit ni Kelvin ang kanyang mahika ng hangin upang umatake sa slime, habang ang kanyang slime ay gumagawa ng ilang swabeng galaw sa boxing bago tapusin ang kanyang kalaban. Nalilito si Kelvin dahil mukhang napakalakas ng kanyang slime, at sinusuri ang menu upang mapagtanto na kahit sa level 1, mayroon itong kamanghamanghang mga istatistika. Ibinunyag ni Milfena na ito ay dahil siya lamang ang S-rank summoner sa mundong ito, at iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng kanyang mga alaga. Habang nag-uusap sila, nakahanap ang kanyang slime ng isa pang slime at pinabagsak ito sa lupa, bago siya tinawag ni Kelvin pabalik sa kanyang Pokeball.
Pagkarating sa bayan, ibinenta ni Kelvin ang core ng mga slimes para sa kaunting kita, at may sapat na pera para makakuha ng pagkain at matutuluyan magdamag. Habang tumatawid sa isang eskinita, nakita niya ang isang grupo ng mga nakakulong na babae na may mga kwelyo ng alipin, isa sa kanila ay isang napakabihirang half-elf na nahuli kamakailan. Nagpasya siyang huwag pansinin ito, at pumasok na lang sa isang inn at kumuha ng silid para sa gabi. Hindi nagtagal ay bumaba siya upang kumain ng hapunan, at ang kanyang buhay sa mundong ito ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Nagpapatuloy siya sa ilan pang pakikipagsapalaran, nakikipaglaban sa isang grupo ng mga lobo, halimaw, at iba pang mga demonyo, na handang maging pinakamalakas na adventurer na nabubuhay. Ilang araw na ang lumipas mula nang makipagsapalaran si Kelvin, at sa wakas, natapos na niya ang kanyang ika-10 quest. Kaya pumasok siya sa guild at na-upgrade sa isang E-rank adventurer, na tila nagpapaselos sa maraming tao. Pagkatapos, si Kelvin ay humingi ng isang mataas na ranggo na trabaho, ngunit bago makasagot ang receptionist, isang blonde-hair na lalaki na nagngangalang Kasho ang nagsabi sa kanya na dapat niyang harapin ang Black Knight. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang D-rank adventurer at gusto niyang sumali si Kelvin sa kanyang partido. Tinitingnan ni Kelvin ang kanyang mga istatistika, at napagtanto na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang ranggo. Tinanggihan niya ang alok at sa halip ay sinabi na dapat silang magkaroon ng kompetisyon tungkol sa kung sino ang unang makakatalo sa Black Knight. Mukhang nagulat si Kasho dito pero pumayag naman. Bago lumabas ng guild, naniniwala si Kelvin na maaaring mag-set up si Kasho ng isang bitag, ngunit nagpas siyang magpatuloy pa rin upang masubukan niya kung gaano siya kalakas. Lumabas si Kasho sa isang eskinita at nakipagkita sa kanyang mga kasamahan sa koponan, kabilang ang isang may asol na buhok na nagngangalang Jemil, at isang lalaking may sugat sa mata na si Ryan. Sinabi ni Ryan kay Kasho na gusto niyang makipag-away sa isang tao, at sa isang masamang ngiti, sinabihan siya ni Kasho na huwag mag-alala dahil nakahanap na siya ng biktima. Matapos marating ang kastilyo ng Black Knight, tumakbo si Kasho at ang kanyang mga kasamahan sa loob. Ngunit sa sandaling binuksan nila ang pinto, nakita nila na ang lahat ng mga halimaw ay napuksa na. Biglang lumitaw si Kelvin mula sa mga anino, at sinabi sa kanila na huli na sila. Sinabi niya na ang Black Knight ay nasa likod ng pintuan, ngunit upang makarating sa kanya, kailangan nilang labanan si Kelvin. Mukhang nagulat si Kasho sa mga pangyayaring ito, ngunit bago pa niya maisip ang anuman, pinukaw ni Kelvin si Ryan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang tol-una na hindi pa nakakita ng isang babae. Nagalit si Ryan dito, na nagmamadaling sumulong, ngunit ginamit ni Kelvin ang kanyang mahika upang gawing kumunoy ang lupa, na nagpa-trap kay Ryan dito. Kasunod yun, ginamit ni Kelvin ang kanyang mga wind slashes sa kanila, ngunit hinaharangan ito ni Ryan habang ang iba ay bahagyang umiiwas. Nabalisa si Jemil dito, at nagsimula siyang tumakbo, pero agad na ipinatawag ni Kelvin ang kanyang slime para pigilan siya. Ang kanyang slime ay naging isang malaking halimaw na humahabol kay Jemil pabalik sa bulwagan. Habang si Kelvin ay nakikipagsapalaran ilang araw na ang nakalipas, nagsimulang kumilos ang kanyang slime na kakaiba at hindi nagtagal ay naging isang higanteng halimaw na slime na sinasabi ni Milfenen na isa sa pinakamalakas na Nasemon, dahil may kapangyarihan itong sirain ang isang buong bansa sa sarili nitong lakas. Sa kasalukuyan, hinampes ng kanyang slime si Jemil sa isang pader at pinatumba siya. Nang makita ito, ginamit ni Ryan ang kanyang buong lakas para makaalis sa kumunoy ngunit agad itong sinunggaban ng slime ni Kelvin, habang si Kasho ay sumugod kay Kelvin para atakihin siya. Tinalo sila ni Kelvin at sa tulong ng kanyang slime tinalian sila ng ilang lubod. Pagkatapos nito, binuksan niya ang pinto sa likod niya para lamang makahanap ng isang napakakul na armored knight na may higanteng espada. Sumulong si Kelvin at nagpasya na huhulin niya ang knight, sa halip na talunin ito. Ang knight, gayunpaman, ay tumangging lumaban, at sila ay umupo upang mag-usap. Ang knight ay nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang kwento ng paglilingkod sa iba't ibang mga hari, at kahit na binigyan siya ng isang napakalumang piraso ng candy, dinerecho siya ni Kelvin at tinanong siya kung papayag ba siyang bumuo ng isang kontrata sa kanya. Sumagot ang knight na wala na siyang magandang gagawin, kaya papayag lang siya kung matatalo siya ni Kelvin sa labanan. Dumating ang gabi, at nagsisimula ang labanan. Sumulong si Kelvin sa knight at ginamit ang kanyang wind slashes ngunit wala itong epekto.
Habang sinusubukan ng kanyang slime na atakihin siya mula sa likod, madaling nahawakan ng Knight ang kanyang slime at pinigilan ito sa pag-atake, habang si Kelvin ay tumatakbo sa kanya at gumagamit ng Earth Magic para gumawa ng distraction para makatakas ang kanyang slime. Hindi nagtagal, gumamit ang Knight ng Aerial Slash na halos hindi naiwasan ni Kelvin bago siya mismo gumamit ng Earth Magic na walang epekto sa Knight. Gumagamit ang Knight ng isa pang air slash na iniiwasan ni Kelvin, habang hinaharap siya ng kanyang slime sa isang malaking sagupaan, na lubos na nakakagambala sa kanya at binibigyan si Kelvin ng pagkakataong gumamit ng bitag. Gumagamit siya ng isang espesyal na magic na lumilikha ng mas mataas na gravity sa paligid ng Knight, at siya ay napaluhod sa lupa. Iniisip ni Kelvin na nanalo siya sa labanan, ngunit pinawalang bisa ng Knight ang kanyang mahika bago sumugod sa kanya, at naghatid ng napakalakas na mga pag-atake na halos hindi napigilan ni Kelvin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Earth Magic. Mabilis na isinara ng Knight ang distansya at sinubukang tapusin ang labanan, ngunit ginamit muli ni Kelvin ang kanyang gravity spell. Pinabagal ang Knight habang lumalabas ang kanyang slime sa kanyang harapan at ginagamit ang kanyang solar beam para itaboy siya palayo. Kinaumagahan, pumasok si Kelvin sa guild dala-dala ang sirang helmet ng Black Knight na nakakakuha ng maraming papuri, dahil nahuli rin niya si Kasho at ang kanyang grupo, na nakakulong ngayon dahil sa kanilang mga ginawang masama. Pagkatapos ay umakyat si Kelvin sa hagdan patungo sa kanyang silid, at ipinakita na matagumpay din siyang nakagawa ng kontrata sa Dark Knight. Umusad siya patungo sa kanyang silid upang makapagpahinga, nang bigla niyang mapansin ang isang matandang lalaki na tila naghihintay sa kanya. Ipinakilala ng matandang lalaki ang kanyang sarili bilang si Leon, ang guildmaster, at hindi nagaksaya ng kahit isang sandali, diretsyong tinanong si Kelvin kung siya ay mula sa ibang mundo or hindi. Ikinagulat ito ni Kelvin, na agad na nagsuri ng kanyang mga istatistika upang malaman na si Leon ay medyo mataas ang ranggo at malamang na alam kung sino talaga siya. Umupo sila para uminom ng tsaa, habang sinabi ni Leon kay Kelvin na sinabi sa kanya ng receptionist na hindi lang niya nahuli si Kasho at ang kanyang mga tropa, ngunit natalo rin niya ang Black Knight ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kelvin na alam niya na si Kelvin ay isang summoner. Si Kelvin ay nabigla muli, at iniisip kung maaari ba siyang magsinungaling tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit parehong sinabi sa kanya ni Milfena at ng Knight na hindi siya maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting kumpiyansa, at mahinahon niyang ibinunyag na siya nga ang summoner, dahil wala nang saysay na itago pa ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Leon bilang kapalit na sinasabing dapat niyang malaman na si Kasho at ang kanyang mga barkada ay mga masamang tao, kaya bakit hindi niya sila pinigilan. Mahinahong sumagot si Leon na si Kasho ay kabilang sa isang maharlika na pamilya ng isang kalapit na kaharian, at iyon ang dahilan kung bakit wala siya sa kanyang jurisdiction nang walang anumang matibay na ebidensya. Sinabi ni Leon kay Kelvin na mag-relax siya, dahil hindi siya naririto para maging kaaway niya at mas gusto niyang maging kaibigan. Inihayag ni Leon na nakilala na rin niya ang mga tao mula sa ibang mundo, at ang ilan sa kanila ay mga bayani ng isang karatig na kaharian. Biglang naalala ni Leon ang tungkol sa muling pagkakatawang tao sa kanila, at nangakong ibibigay ang mga detalye sa kanya mamaya. Sinabi ni Leon na mayroong isang prophecy kamakailan, at sinabi na ang hari ng demonyo ay malapit ng mabuhay muli. Iyon ang dahilan kung bakit damadami ang mga halimaw sa paligid ng napakarahas at malalakas. Sinabi niya kay Kelvin na gusto niyang ipagtanggol niya ang lungsod laban sa mga karaniwang halimaw, habang ang mga bayani ay makikitungo sa Demon King mismo. Tinanong ni Kelvin kung ano ang kanyang makukuha bilang kapalit, at sumagot si Leon na personal niyang itataas ang ranggo ng kanyang adventurer, at malaya siyang kumuha ng anumang trabaho na gusto niya. Bukod dito, magbibigay sila ng suporta sa abot ng kanilang makakaya, at bukod doon, hinding-hindi niya isisiwalat ang kanyang lihim sa sinuman at bibigyan siya ng ganap na kalayaan. Sumasang-ayon si Kelvin sa case and Doan at agad na nirarango hanggang sa B-rank adventurer. Bumalik siya sa inn at kumain ng tanghalian, bago tinanong si Milfen na tungkol sa kwento ng mga bayani na muling nagkatawang tao bago siya. Ipinaalam sa kanya ni Milfen na hindi nagtagal, nagpa siya si Chokon na umatake at tinapos ang 4 pang lalaki at babae mula sa normal na mundo. Kaya't nagpa siya siyang muli silang magkatawang tao sa mundong ito bilang mga bayani na lalaban sa hari ng demonyo. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang tanghalian at ilabas ang perang naipon niya bago lumabas, tinanong ni Milfen na kung ano ang balak niyang gawin sa napakaraming pera, at tuwang-tuwa si Kelvin na sumagot na bibili siya ng alipin.
Naglalakad si Kelvin sa parehong kalye at napansin ng lahat ng mga kulungan na naka-assemble doon tulad ng dati, nang biglang may isang lalaki na dumaan sa kanya na ganap na natatakpan ng apoy. Habang mabilis na tinatanggal ng negosyante ang apoy, ang lalaki ay tila isang customer na nagalit sa negosyante at umalis. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na ang isa sa kanyang mga alipin ay tila may sumpa na sumusunog sa sinumang humawak sa kanya. Nang makita siya ni Kelvin, laking gulat niya nang makitang ito ay walang iba kundi ang half-elf na babae. Sinusuri niya ang kanyang mga istatistika at nagpas siyang bilhin siya mula sa nagtitinda. Tila nabigla ang mga ngalakal dito, at muling sinabi sa kanya na may sumpa siya, ngunit walang pakialam si Kelvin at binigyan siya ng pera bago siya ilabas. Ang babae ay tila natakot at nababalisa, ngunit nagsimulang sumunod sa kanya ng hindi alintana. Maya-maya, tumalikod si Kelvin at sinubukang hawakan siya, ngunit umatras ang babae, na sinasabing may sumpa siya at ayaw niyang makasakit ng sinuman. Kalmadong sinabihan siya ni Kelvin na huwag mag-alala at marahang hinawakan ang kanyang ulo, bago gamitin ang kanyang S-rank magic para iwaksi ang sumpa na inilagay sa kanya. Laking gulat ng babae nang malaman na hindi na siya isinumpa at napaiyak, nagpapasalamat kay Kelvin sa kabaitang ginawa niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Emily, na ipinagbili sa pagkaalipin sa sandaling siya ay ipinanganak. Sinabi ni Kelvin sa kanya na huwag mag-alala, dahil ngayon ay iingatan niya ito at dinala siya sa inn bago hilingin sa cute na chubby na babae na ipaghanda sila ng pagkain. Tila may pag-aalinlangan ang ginang tungkol kay Emily, ngunit nang sabihin sa kanya ni Kelvin na siya ay isang alipin na dinala niya ito sa banyo upang linisin ito ng husto habang naghihintay si Kelvin sa mesa para sa ilang pagkain. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik ang ginang kasama si Emily, na ngayon ay nakasuot ng damit. Kumain na sila ng hapunan at bumalik sa silid kung saan ipinaliwanag sa kanya ni Kelvin ang lahat at ipinakita sa kanya ang iba pa niyang mga nasemon. Sinusuri nila ang kanyang mga istatistika at ina-upgrade ang kanyang mga antas, at sa lalong madaling panahon ay sumapit ang gabi, at lahat sila ay nagpasya na makakuha ng sapat na pagtulog para sa mga pakikipagsapalaran bukas. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang magsimulang makipagsapalaran si Kelvin, at ngayon ay nakakapagtrabaho na sila sa mas maayos na paraan. Napahusay ni Emily ang kanyang mga kasanayan sa archery, at kasabay ng kanyang flame magic, nagagawa niyang maghatid ng mga malalakas na pag-atake sa mga kaaway sa isang strike, na nakakatulong ng husto sa kanilang koponan. Habang ginagamit ni na Kelvin, Slime, at Black Knight ang mga armas sa malapitan, at siya lang ang maaaring gumamit ng mga ranged attack. Matapos harapin ang isang halimaw na puno, bumalik sila sa guild kung saan binabati sila ng receptionist. Pagkatapos lamang ng isang quest, si Kelvin ay itataas sa isang A-rank na adventurer, habang si Emily ay nakakakuha ng kanyang B-rank card. Sinabi niya sa kanila na maghanda para sa pagsusulit ngunit sinabihan si Emily na huwag mag-alala. Sa huling pagkakataong nagbigay siya ng pagsusulit, ginamit niya ang kanyang pagiging invisible at madaling tinalo ang instructor para makuha ang kanyang C-rank card. Habang naroon, ang receptionist na nagngangalang Angeline ay nag-imbite sa kanya at kay Emily sa isang tindahan na kakabukas lang, at sumang-ayon sila dito. Kinaumagahan, tumungo sila sa palengke at tila nasasarapan sa pagtikim ng mga matatamis na pagkain, nang biglang may dumating na grupo ng mga maharlika at pinagsisipa ang kanilang mesa. Tinanong ni Kelvin kung ano ang problema nila, at sumigaw ang isa sa mga tauhan na nakatayo siya sa harap ng ikatlong prinsipe ng kalapit na bansa. Nagpa siya ang hindi kagwapuhan na prinsipe na kausapin si Kelvin, at sinabihan siyang ibigay ang mga babae sa loob ng 1 or 2 araw kung gusto niya ng kapatawaran. Galit na galit dito, sumulong si Kelvin at itinaboy ang isa sa mga tauhan na may purple na buhok sa dingding, na nakakasindak sa prinsipe. Bago gawin ang parehong bagay sa iba pang mga tauhan, iniwan ang prinsipe na mag-isa. Pagkatapos ay lumapit si Kelvin patungo sa prinsipe at ginamit ang kanyang gravity magic upang itali siya sa lugar, habang tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya sa bansang ito. Ang prinsipe ay tumangging sumagot na naging dahilan upang mas lalo siyang mapuwersa sa lupa. Di nagtagal, ang prinsipe ay naglabas ng impormasyon na nagsasabi na narito siya upang makipagkita sa guildmaster na nagngangalang Leon. Narinig niya na mayroong isang bagong adventurer na napakalakas, at kasalukuyang ginagamit ang guild na ito bilang kanyang base. Sinabi niya na gusto niyang pagsilbihan siya ng adventurer upang manalo siya ng kaluwalhatian, at makita bilang isang taong karapat-dapat para sa trono.
Sinabi sa kanya ni Kelvin na siya ang adventurer at hinding-hindi siya magtatrabaho sa isang taong katulad niya. Pagkatapos noon, bumalik sila sa guild para matulog. Kinaumagahan, sinabihan sila ni Milfena ng ilang balita. Nakakuha siya kamakailan ng impormasyon tungkol sa kung ano ang ginagawa ng mga bayani, at binigay niya kay Kelvin ang mga istatistika upang suriin sila. Sinabi ni Kelvin na ang mga bayani ay tila napakababa sa antas kung isasaalang-alang na sila ay muling nagkatawang tao noong isang taon. Kaya, sinabi sa kanya ni Milfena na maaari itong maging problema dahil ang Demon Lord ay maaaring mabuhay muli sa lalong madaling panahon, at ang mga bayani ay halos hindi sapat na malakas upang talunin ito. Kumpara sa kanila, mahigit isang buwan pa lang dito si Kelvin at ang kanyang partido pero mas malakas na sila at may mga advanced na armas din. Habang sinusuri nila ang kanilang mga armas, kumatok ang ginang ng inn sa kanilang pintuan at sinabi kay Kelvin na gusto siyang kausapin ni Leon. Pumunta si Kelvin sa guild kung saan sinabi sa kanya ni Leon na kamakailan ay isang grupo ng mga adventurer ang nakakita ng isang lihim na silid sa loob ng isang D-rank na kuweba. Ang lihim na silid ay tila pinaglagyan ng isang napakalakas na demonyo na maaaring maging S-rank. Ikinabigla nito si Kelvin dahil hindi pa siya nakakalaban ng ganoon kalakas na kalaban, ngunit walang sino man sa guild na ito ang maaaring harapin ang hamon na ito, kaya tinanggap niya ang quest. Kinalaunan sa araw na iyon, sa wakas ay dumating si Kelvin at ang kanyang partido sa lokasyon, at nakita doon si Gordon, ang instruktor na kumuha ng pagsusulit ni Emily. Binati niya sila at tinanong kung narito sila upang lutasin ang quest, at si Kelvin ay nagtanong tungkol sa anumang mga pagunlad. Matapat na isiniwalat ni Gordon na wala silang ideya kung gaano kalakas ang demonyong ito, kaya gumawa siya ng proteksyon na hadlang sa paligid ng kuweba upang walang sino man ang aksidenteng masaktan. Dinala niya sila sa isang maliit na barong-barong na may trapdoor kung saan bumababa si Kelvin at ang kanyang partido. Naglalakad sila sa madilim at makulimlim na mga kuwebo na mukhang nakakatakot, ngunit ang nakakagulat, tila hindi nararamdaman ni Kelvin ang presensya ng anumang mga anyo ng buhay sa lugar. Nagpatuloy sila sa paglalakad bago makarating sa isang malaking gate kung saan sinabihan sila ni Kelvin na huminto dahil ngayon ay nararamdaman na niya ang presensya ng hindi lang isa kundi dalawang demonyo. Sa loob ng silid, lahat sila ay naghanda at binuksan ang higanteng pinto, upang makita ang isang silid na puno ng mga bungo. Nagpatuloy sila sa pag-usad nang bigla nilang napansin ang isang demonyong babae na nakagapos sa ibabaw ng isang altar. Nagpagulat ito kay Kelvin, ngunit bago pa siya makapag-isip ng anuman, isang boses ang narinig sa kanilang likuran, at lumingon sila upang makita ang isang demonyo na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Archdemon Victor. Nanlamig ang likod ni Kelvin nang mapagtanto niyang siguradong S-rank ang demonyong ito. Ngunit pinananatili niya ang kanyang sarili na maging kalmado at tinanong siya kung sino ang babae. Pasimpleng isinara ni Victor ang pinto, at ganap na umilo ang silid. Pagkatapos ay inaangkin niya na ang babae sa altar ay anak ng dating Demon Lord. Nakakagulat na balita ito dahil kahit si Milfena ay hindi alam na ang huling Demon Lord ay may anak na babae. Ipinagpatuloy ni Victor na pinaslang niya ang bawat halimaw sa lugar na ito upang ang sinumang tao ay madaling makarating sa silid na ito. At nang walang anumang karagdagang pag-uusap, inatake si Kelvin ng direkta. Sa kabutihang palad, hinarang ng Black Knight ang atake gamit ang kanyang kalasag ngunit napaatras ito dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Agad na ginamit ni Kelvin ang kanyang gravity spell para harapin siya, at itinanong kung ano ang gusto niya sa kanila. Inihayag ni Victor na mayroon siyang selyo na inilagay sa kanya, at ang mga tao lamang ang maaaring magtanggal ng selyo. Kapag natanggal ang kanyang selyo, lalamunan niya ang anak na babae ng hari ng demonyo at magiging pinakamalakas na demonyong nabubuhay, at pagkatapos ay ang susunod na Demon Lord. Sa pamamagitan nito, nakawala siya sa gravity spell at naghanda upang tapusin si Kelvin at ang kanyang partido. Pero imbes na matakot, nag-uumapo sa excitement si Kelvin dahil hindi pa siya nakakaharap ng ganito kalakas na kalaban. Nataranta si Victor nang makitang parang excited si Kelvin kaysa natatakot. Kaya gumamit siya ng Black Magic Spell, at lumikha ng isang grupo ng mga undead na halimaw na bumangon mula sa mga bungo, at umaatake sa ating mga bida. Agad na ginamit ni Kelvin ang kanyang Wind Slash para harapin ang mga halimaw na ito, habang hinahampas naman sila ng Black Knight sa kaliwat kanang panig gamit ang kanyang espada. Ngunit sinabi kay Kelvin na ang kanilang mga numero ay maaaring maging problema kung hindi sila mag-iingat.
Pagkatapos nito, ginagamit ng Black Knight ang kanyang espesyal na aerial slash para tapusin ang isang grupo ng mga halimaw, ngunit tila mas mabilis silang dumami kaysa sa mga slime at patuloy silang umaatake sa ating mga bida. Habang sinisira nila ang mga ito ng paisa-isa, si Victor ay tila nagulat at humanga sa kanilang pagganap habang sila ay umaatake sa perpektong synergy. Si Kelvin ay lumakad patungo sa kanya at nagtanong kung gusto ba niyang lumaban ngayon, at nang marinig ito, si Victor ay tumawa lamang at sumuntok sa lupa upang lumikha ng ulap ng usok na tumatakip sa lahat. Sinabihan ni Kelvin na huminahon ang Black Knight dahil tila nasa ilalim ng lupa ang demonyo. At sa sandaling sinubukan niyang umatake, nagawang harangan ito ng Black Knight gamit ang kanyang kalasag, na ikinagulat ni Victor. Sinundan ng Black Knight ang isa pang pag-atake, ngunit nakatakas si Victor bago inatake si Kelvin, na umiwas sa welga. Muling lumitaw si Victor sa harap ng Black Knight, at nag-away sila sa isang mabangis na tunggalian, ngunit sa pagtatapos nito, nagawang madaig siya ni Victor at maitaboy siya. Medyo nag-alala si Kelvin, ngunit bago siya makapag-isip, inatake siya ng isa sa mga kamay ng demonyo, at napilitan siyang hamarang at umiwas sa daan bago niya mabawi ang kanyang balanse. Lumitaw si Victor sa likuran niya at sinubukang umatake, ngunit sa kabutihang palad, lumitaw ang kanyang slime at hineranggan ang pag-atake, na nagligtas sa buhay ni Kelvin. Nagulat sa hitsura ng isang bagong summon, sinubukan ni Victor na tanggayin ang slime, ngunit umiwas siya habang ginagamit ni Kelvin ang distraction na ito para maglapat ng binding magic sa demonyo para mahawakan ang isang kamay nito. Tumakbo ang Black Knight palapit sa kanya at handang umatake, ngunit pinigilan siya ni Kelvin nang gamitin ni Victor ang kanyang lakas para masira ang mga tali. Agad na inilapat ni Kelvin ang isang magic buff sa espada ni Black Knight at sinabihan siyang umatake, ngunit ngumiti lang si Victor habang ang kamay nito ay nasa likod na ni Kelvin, handang umatake. Biglang sinabi ni Kelvin kay Emily na ibunyag ang sarili, at sa pagkabigla ni Victor, lumitaw siya sa likuran niya na may dalang arrow na ganap na naka-charge at inatake ito. Kahit papaano ay naibalik ni Victor ang kanyang kamay at hineranggan ang pag-atake, tumanggap ng isang malaking halaga ng pinsala habang ginagamit ng Black Knight ang distraction na ito upang hampasin at putulin ang isa sa kanyang mga braso. Sinabihan ni Kelvin ang lahat na umatras, habang ang demonyo ay nagsimulang tumawa ng parang sira at sinasabing siya ay magta-transform sa kanyang huling anyo. Hindi nagtagal, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-transform sa isang malaking demonyo. Mabilis na sinubukan ni Kelvin na tapusin siya bago siya makapag-transform, at gumamit ng earth magic kasabay ng nag-aapoy na arrow at mga aerial slash ng Black Knight. Ngunit sila ay medyo huli na habang si Victor ay nagbabago sa kanyang huling anyo, at ang kanyang baluti ay madaling nakaharang sa pinsala. Agad na sumugod si Victor patungo sa partido habang si Kelvin ay gumagawa ng pader na madaling nasira, ngunit napigilan ng Black Knight ang pag-atake sa huling sandali at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para itulak siya pabalik. Mukhang hindi pa ito sapat dahil mabilis siyang dinaig ng demonyo, at pinabagsak siya sa lupa at naghahanda para ihatid ang huling pag-atake. Ngunit inatake siya ni Emily na nag-distract sa kanya sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake ng mga palaso, na nagbigay sa Black Knight ng pagkakataong makabangon at atakihin si Victor. Naglabas ang Black Knight ng napakalaking combo ng sword slashes ngunit nakakagulat na mabilis si Victor at nagagawa niyang iwasan at harangan itong lahat. Biglang, sinimulan siyang atakihin muli ni Emily, at habang abala siya sa pakikitungo sa kanya, lumitaw ang slime sa kanyang harapan at pinaulanan siya ng mga sinumpaang espada na nagtutulak sa kanya pababa. Sinasamantala ni Kelvin ang sitwasyong ito at ginamit ang isa sa kanyang pinakamalakas na spell, na sinamahan ng nagliliyab na mga arrow ni Emily at solar beam ng kanyang slime. Ang kombinasyong ito ng magic ay tumama sa katawan ni Victor, at siya ay naitaboy sa dingding, na lumilikha ng isang malaking pagyanig, at ang ilang bahagi ng bubong ay nagsimulang gumuho sa kanila. Sa sorpresa ni Kelvin, ginamit ni Victor ang kanyang katawan upang harangan ang isa sa malalaking bato na babagsak sa anak na babae ng Demon King, at pagkatapos noon, bumagsak siya sa lupa na lubos na natalo. Lumapit sa kanya si Kelvin at tinanong kung bakit niya sinubukang iligtas ang babae, at sa wakas, isiniwalat niya ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tagasunod ng nakaraang Demon Lord, at naatasang panatilihing lihim ang pagkakaroon ng kanyang anak na babae. Dahil maaaring ilagay siya sa panganib mula sa mga bayani o iba pang mga kaaway. Tinuruan siya ni Victor kung paano lumaban, kung paano magbasa, at lahat ng iba pa sa mismong kastilyong ito, na ngayon ay isang piitan.
Nakalulungkot, dumating ang araw ng pagtutuos, at dumating ang mga tao na mga bayani at lubos na nahihigitan ang mga demonyo. Dahil alam niyang walang paraan para makatakas dito, binigyan siya ng Demon Lord ng isang pangwakas na gawain ng pagtiyak na ang kanyang anak na babae ay mabubuhay at ilagay ang isang selyo sa kanya, na maaari lamang masira ng isang mabait na tao. Habang humihinga, hiniling ni Victor kay Kelvin na isama ang babae sa kanyang partido at ipakita sa kanya ang mundo, dahil ang lahat ng nakita niya ay kasawian at pagkawasak. Matapos bigkasin ang mga huling salitang ito, siya ay pumanaw. Si Kelvin ay lumakad papunta sa altar, at sinira ang selyo na nag-aalis sa babae mula sa kanyang pagkawala ng malay. Tila alam niya ang nangyayari at agad na nagsimulang umiyak, habang sinusubukan ni Kelvin ang lahat upang i-comfort siya. Maya-maya, lumabas silang lahat sa piitan para hanapin si Gordo na naghihintay sa kanila. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa loob, at nagsinungaling si Kelvin na ang babae sa kanyang likod ay sinapian ng demonyo ngunit nagawa nilang tapusin ang demonyo, at iligtas siya. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang isang piraso ng baluti ni Victor, at sinabi sa kanya na ito ang patunay na pinuksa nila ang demonyo. At dahil doon, mabilis silang umalis sa lugar para maupo sa tuktok ng bundok. Alam ni Kelvin na kung may makakaalam na ang babaeng ito ay isang demonyo at ang anak na babae mismo ng Demon Lord, maaari itong maging isang malaking problema. Mukhang kalmado na siya ngayon, at ipinakilala ang sarili bilang Sarah. Tinanong niya kung sigurado ba si Kelvin na gusto niya ng demonyo sa kanyang partido, ngunit halatang hindi papalampasin ni Kelvin ang pagkakataong lumikha ng grupo kasama ang demonyo. Sinabi ni Sarah na hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga na nagawa niyang talunin si Victor na isa sa pinakamalakas na demonyo sa kanyang panahon, at nagtanong kung sino siya. Sumagot si Kelvin na hindi siya isang bayani kundi isang karaniwang adventurer na mahilig sa labanan. Pagkatapos nito, tinanong niya kung handa na ba itong sumama sa kanya, ngunit medyo natakot si Sarah dahil hindi pa siya nakakalabas ng mansyon, lalo pa ang bumisita sa isang bayan. Sa kabutihang palad, inaliw siya ni Emily at ng iba pa at ipinaliwanag kung gaano ito kahanga-hanga, at sa lalong madaling panahon ay handa na siyang sumama sa kanila. Bumalik sila sa bayan, at lahat ng nakikita ni Sarah ay bago sa kanya. Nasasabik siya sa bawat maliliit na bagay, kabilang ang mga nagbebenta ng prutas, mga ngalakal, panday, at maging ang mga fountain. Sinabihan ni Kelvin si Emily na alagaan siya habang babalik siya sa guild. Sa sandaling binuksan ni Kelvin ang pinto, nakita niya ang isang party na inorganisa ni Angeline na naghihintay sa kanya, dahil na-promote siya sa isang A-rank adventurer. Lahat sila ay umiinom at kumakain hanggang hitang gabi, pagkatapos ay nakatulog silang lahat, naghihintay sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Ilang araw na ang lumipas mula nang mahanap nila si Sarah, at sa wakas naging malapit siya sa kanila. Para pataasin ang performance ng kanilang team, natutunan ni Kelvin ang sining ng panday at lumikha ng ilang kamanghamanghang sandata at bracer para kay Sarah, isang bagong espada para sa Black Knight, at isang lihim na bagay para kay Emily. Tila pagod na siya sa lahat ng trabaho at napagdesisyonan niyang humiga, nang bigla niyang maalala na simula nang dumating siya rito, tinapay lang ang nakain niya at wala ni isang butil ng bigas. Agad na nagpasya si Kelvin na kailangan niyang maghanap ng lugar kung saan nagtatanim ng palay, at pagkatapos ng ilang araw ng pagsasaliksik, naghanda sila para sa isang paglalakbay sa isang kaharian na tinatawag na Torah. Naglalakbay sila sa isang cart ng kabayo, na bago para kay Sarah, na nasasabik pa rin sa bawat maliit na bagay na nakikita niya, kabilang ang ilog at ang bangka. Biglang huminto ang kariton nang tambangan sila ng isang grupo ng mga magnanakaw. Isang may asol na buhok na si Karina, na tila pinuno ng grupo na ito, ang nagsabi sa driver na huminto sa paggalaw kung nagmamalasakit siya sa kanyang buhay. Habang nakikita niya sina Emily at Sarah sa loob ng cart, tinanong ni Kelvin ang driver kung alam niya ang tungkol sa grupong ito, at sumagot siya na ang grupong ito ay nakatira sa rehiyon ng Torek at isang sikat na grupo ng mga magnanakaw. Mabilis na sinuri ni Kelvin ang kanilang mga istatistika, ngunit nadismaya lamang sa kanilang mga antas na mas mababa sa 30. Sinabi niya kay Sarah na maaari siyang makipaglaro sa kanila kung gusto niya, ngunit ipinaalam sa kanya na hindi niya gagamitin ang kanyang mga bracer, dahil ito ay magiging napakalakas. Nadidismaya si Sarah ngunit nag-iisa pa rin siyang gumagalaw, na ikinagulat ng mga magnanakaw. Tinatawanan lang siya ni Karina at sinabihan ang kanyang mga kampan na huwag saktan ang mga babae, dahil gusto ng kanilang amo na wala silang sugat.
Ang isa sa mga lalaki ay sumulong ngunit naitaboy sa pamamagitan lamang ng isang mahina na suntok na ikinagulat ng grupo ng mga magnanakaw. Hindi nababahala si Karina at sinabi sa iba na ito ay nagkataon lamang. Ang iba pang mga lalaki ay umaatake sa kanya ng magkasabay, ngunit naitataboy parent sa isang katulad na paraan, habang ang malaking lalaki ay sinusubukang durugan siya ng isang napakalaking martilyo. Sa kanilang pagtataka, pinahinto na lang ni Sarah ang martilyo gamit ang isang kamay at pagkaraan ng ilang sandali ay itinulak niya ito sa lalaki na bumagsak sa lupa, na naipit ng sarili niyang martilyo. Pagkatapos noon, itinali silang lahat ni Sarah gamit ang ilang lubad ngunit hindi napigilan ni Karina ang kanyang bibig. Tulad ng klasikong kontrabidang babae, sinimulan niyang isigaw sa kanila na ang kanyang amo ay level 70 at pagbabayaran ang ginawa sa kanila. Si Kelvin at Sarah ay hindi nabigla dito at sinabi sa kanya na si Sarah mismo ay nasa level 75 na ikinatakot ni Karina at sa wakas ay tumahimik siya. Pagkatapos nilang makarating sa kaharian, napagtanto ni Kelvin na mukhang mas lumang bersyon ito ng kanyang mundo. Sila ay gumagala sa lugar, at kapwa sina Emily at Sarah ay nakasaksi sa dagat sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Pagkatapos nito, dumiretso sila sa Adventurers Guild kung saan tinanggap sila ng isang matandang babae at sinabing-sinabi sa kanya ni Leon ang lahat tungkol sa kanila. Nakasama niya noon si Leon, kaya mas pinagkakatiwalaan siya ni Kelvin. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga magnanakaw na nahuli nila, at sineseryoso ito ng ginang, na nagpapakita na ang grupong ito ay kilala bilang Blackwind, na minsang natalo ng ilang A-rank adventurers na itinuring bilang pambansang bayani. Ayon sa kanyang impormasyon, nagpa siya ang mga bayaning ito na kontrolin ang grupo mismo at gamitin ito bilang isang front para sa pangangalakal ng alipin. Sinasabi ni Emily na dapat nilang mahanap agad ang mga taong ito at hulihin sila. Sinabi ng ginang na hindi ganoon kadali, dahil ang paghuli sa mga pambansang bayani ay maaaring magresulta sa awayan sa pagitan ng mga pamahalaan ng Torek at Parta. Napaisip si Kelvin nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng ilang tao na dumaan sa harap ng gate ng lungsod. Ang kanyang mga hinala ay nakumpirma matapos niyang makita ang bayani at ang kanilang partido na naglalakad sa lungsod. Sinabi niya sa guildmaster na kung ibinagsak ng partido ng bayani ang grupo ng mga magnanakaw na ito, kung gayon ang publiko ay hindi nadidismaya, at ang mga bayani ay hindi kabilang sa alinmang gobyerno, kaya walang magiging problema sa bagay na iyon. Sumasang-ayon ang guildmaster sa mungkahing ito at iniimbitahan ang mga bayani sa guild, bago ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila. Samantala, si Kelvin at ang kanyang partido ay pumunta sa hideout ng mga magnanakaw at sinipa ang pinto, pinatalsik ang isa sa mga magnanakaw, at natagpuan lamang ang isang taong mukhang joker na kinukot siya ang ilang kababaihan. Bago siya makapag-react, itinulak siya ng Black Knight sa pader na ikinatumba niya. Sumulong sila at binuksan ang pinto ng silid kung nasaan ang mga pinuno, at kaagad, isang sagupaan ang nangyari. Ang lider ng grupo ay nag-iisip na siya ay nasa parehong antas ng mga ito, ngunit si Kelvin sa lalong madaling panahon ay nagsabi sa kanya na hinding-hindi matatalo ang kanyang buong partido bago nagpakawalan ng isang magic attack. Samantala, ang partido ng bayani ay pumasok sa piitan at nagsimulang maglakad sa mga koridor, sinusubukang hanapin ang mga alipin. Nakarating sila sa isang pinto at binuksan ito para makita ang slime ni Kelvin sa harap ng lahat ng mga alipin. Agad na inilabas ng lalaki ang kanyang espada, ngunit ang isa sa mga aliping babae ay tumakbo sa harap ng slime, at sinabi sa bayani na ang slime na ito ay pagmamay-ari ng mga adventurer na nagligtas sa kanila. Ipinaliwanag ng ina ng batang babae na may ilang A-rank adventurer ang dumating at pinalaya sila. Iniwan nila ang slime upang matiyak na ligtas ang mga alipin. Pagkatapos nito, sinabi ng babae sa mga bayani na dapat silang mabilis na umalis para suportahan sila, dahil ang mga pinuno ay mga veteranong mandirigma, at ang mga A-rank adventurers ay hindi makakayanan ng mga ito ng mag-isa. Ang bayani at ang kanyang partido ay agad na lumabas ng silid patungo sa pasilyo, upang sa wakas ay makahanap ng isa pang pinto. Pumasok sila sa silid, para lamang makita ang aktwal na mga lider ng grupo sa sahig, na nagkamali sa paniniwalang sila ang A-rank adventurers. Pumasok sila sa isa pang kwarto at nakita nila si Kelvin at partido nito na nakaposisyon na parang mga kalaban, na nag-aantay sa kanila. Si Kelvin ay patuloy na kumikilos ng masama at sinabi sa bayani na nagngangalang Kanzako na ang A-rank adventurers ay walang kalaban-laban sa kanya, at sila ay umiiyak na parang mga bata kapag inaatake niya sila, at hindi na niya kailangang subukang lumaban.
Agad na inilabas ni Kanzako ang kanyang espada, kasunod ang iba pang mga babae sa kanyang grupo, habang si Kelvin ay tinatawanan sila bago tumayo at sinasabing gusto niyang mag-propose ng hamon. Ang sino mang manalo sa hamon ay gagawin ang anumang iutos sa kanila ng nanalo. Ang partido ng bayani, na kumpiyansa na mananalo sila, ay sumasang-ayon dito. Sinabi ni Kelvin sa kanila na lalabanan niya silang lahat ng sabay-sabay, at maaari nilang gamitin ang anumang paraan na gusto nilang subukan at talunin siya. Noong una, sinabi sa kanya ni Kanzako na hindi siya maaaring lumaban ng ganoon, dahil ito ay hindi marangal, ngunit ang mga babae sa kanyang koponan ay may sinabi sa kanya, na sinasabing si Kelvin ay mukhang isang malakas na kalaban, at hindi sila dapat maging kumpiyansa. Samantala, bumalik si Kelvin sa kanyang partido at ipinaliwanag ang kanyang plano, na kung saan ay gagamitin ang mga bayani upang tumstigo laban kay Chris at sa kanyang grupo ng mga magnanakaw. Upang ang mga tao ng kahariang ito ay walang pagpipilian kundi ang paniwalaan sila. Bukod dito, gusto niya talagang labanan ang partido ng bayani upang makita kung gaano sila kalakas, at gamitin din ang kanyang bagong lihim na kagamitan. Ang partido ng bayani ay nag-iisip ng kanilang sarili, at naghahanda upang lumaban. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga espesyal na kakayahan at sumugod kay Kelvin, sa pag-aakalang isa siyang caster at hindi makakalaban sa malapitang labanan. Si Kelvin, gayunpaman, ay mas malakas at gumagamit lamang ng mga pagsabog ng enerhiya na naglalayon na pahintuan si Kanzako at sa isa sa kanyang mga kasama sa lugar. Sinubukan ng babaeng mahaba ang buhok na gumamit ng aerial slash ngunit agad na umiwas si Kelvin, pero inatake siya ng tamer ng kanilang partido na may dalang dragon sa kanyang backpack. Inatake siya ng dragon ng fire breath, ngunit agad siyang gumamit ng speed buff sa kanyang sarili at nakatakas sa hanay ng pag-atake. Mabilis na lumitaw si Kelvin sa likod ng may puting buhok na cutie at hinawakan siya mula sa likod gamit ang kanyang espesyal na sandata, at kasanayang pinangalan ng Skill Eater na hinahayaan siyang kopyahin ang mga kasanayan ng sinuman, sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila. Nagagawa niyang nakawi ng espesyal na kakayahan ng cutie, habang ito ay bumagsak sa lupa na walang malay. Mabilis na tumakbo si Kanzako sa kanya nang may pag-atake, ngunit agad na umiwas si Kelvin at napaatras. Mabilis na sinimulan ng mga babae ang pagpapagaling sa cutie, habang hinahabol ni Kanzako si Kelvin at paulit-ulit na inaatake siya, na nahaharangan lamang. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Kelvin na ang kakayahan ni Kanzako sa espada ay mas mataas kaysa sa kanya, at sa lalong madaling panahon, isang bahagi ng kanyang wand ay naputol kapag ito ay nakipagsagupaan sa espada ni Kanzako. Hinahabol siya ni Kanzako habang paimpol niyang sinuntok ang kanyang espada. Ikinagulat ito ni Kanzako, ngunit patuloy siyang umaatake gamit ang kanyang espada, habang ginagamit lang ni Kelvin ang kanyang mga kamay upang harangan ang mga atake at itulak siya pabalik. Ang mga babae ay labis na nagulat dahil si Kanzako ay may S-rank sword skills, gayunpaman, si Kelvin ay nakakalaban sa kanya ng walang anumang armas. Sa lalong madaling panahon, ang may mahabang buhok na babae na nagngangalang Sheena ay nagpasya na tulungan siya, ngunit si Kanzako ay umiwas lamang sa atake at umatras habang gumagawa ng isang malaking earth wall sa kanyang harapan. Ginagamit ni Sheena ang kanyang espesyal na kasanayan, na nagpapahintulot sa kanya na maputol ang anumang bagay sa kanyang harapan, at ang dingding ay malinis na hiniwa sa dalawa. Bago niya mabawi ang kanyang balanse, naglunsad si Kelvin ng isang malaking energy blast at ginamit ito patungo sa kanya, ngunit ang pag-atake ay hinaranggan ni Kanzako, na tumanggap ng maraming pinsala ngunit iniligtas si Sheena. Ang kanyang mga miyembro ng partido ay tila nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit siya ay bumangon muli, para lamang masampal ni Sheena, na nagsasabi sa kanya na isipin din ang kanyang sarili. Napaka-awkward nito para kay Kelvin dahil nakatayo lang siya roon at naghihintay, habang ang mga babae ay nagbibigay kay Kanzako ng small talk tungkol sa kung paano silang lahat ay isang team, at ang tanging paraan upang sila ay sumulong ay kung sila ay magtutulungan. Tinanong ni Kelvin kung tapos na ba sila sa kanilang tsismisan, dahil medyo naiinip na siya. Ang mga bayani ay sa wakas ay handa nang makipaglaban sa isang bagong tuklas na pakikipagkaibigan, nang biglang may bumato sa kanya ng flashbang, na tuluyang nagpabulag kay Kelvin pansamantala. Agad na ginamit ng tamer na si Mizuoka ang kanyang ice magic para subukan na i-freeze si Kelvin, habang ginagamit ni Miyaba ang kanyang gravity magic para pigilan si Kelvin sa kanyang pwesto.
Samantala, parehong sumugod sina Kanzako at Shine patungo sa kanya habang nakabunot ang kanilang mga espada, na pinilit si Kelvin na gumamit ng magic ng pagsabog upang lumikha ng ilang espasyo sa pagitan nila. Si Kanzako at Shine ay bumangon mula sa lupa, at tumingin sa ibabaw upang makita si Kelvin na lumitaw mula sa alikabok, ganap na hindi nasaktan. Sinabi ni Kelvin sa kanila na ito ay isang magandang pagpapakita ng koordinasyon bago lumingon kay Ms. Oka at kay Miyaba. Sinabi niya sa kanila na pagkatapos nilang ibigay ang kanilang mga binding spells, dapat ay sinundan nila ito ng ilang mga attack spell, na magiging mas mahirap na makatakas at tumugon sa mga pag-atake ni Kanzako at Shina. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shina na ang kanyang mga pag-atake ay napakadaling basahin, at dapat niyang subukang huwag masyadong mag-isip bago gumawa ng hakbang. Nagalit talaga si Kanzako, na nagpa siya na gamitin ang kanyang espesyal na kapangyarihan, at ang kanyang espada ay biglang nahati sa dalawa. Nagsimula niyang i-swing ang mga espada sa paligid na parang hindi nag-iisip ngunit iniisip ng kanyang mga kasamahan sa koponan na siya ay nagpapakabayani. Naghahanda rin si Shina para sa isang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito si Ms. Oka ay unang umatake gamit ang kanyang pinakamakapangyarihang ice magic na lumilikha ng isang grupo ng mga icicle sa ibaba ni Kelvin, at siya ay natigil dahil sa lahat ng yelo sa kanya, hindi makagalaw ng malaya. Samantala, nagpa siya din si Miyaba na umatake at gumamit ng kanyang magic, upang lumikha ng isang malaking golem na naglulunsad ng magic blast at i-take ito kay Kelvin. Napagtanto ni Kelvin na nagiging kawili-wili na ito, kaya gumawa siya ng sarili niyang pares ng golem na humaharang sa pag-atake, habang sinasabi niya sa kanila na bilhan siya ng ilang oras. Agad siyang nagsimulang lumikha ng isang grupo ng mga magic circle sa paligid niya ng sabay-sabay, na tinatakot at nililito ang mga bayani. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto ni Miyaba na sinusubukan niyang mag-isip ng isang napakalakas na pag-atake na makapagpapalaya sa kanya mula sa mga nagyayelong-yelo. Agad na kumilos si Shine, hiniwa ang mga golem at tumungo kay Kelvin. Ngunit bago niya ito maabot, nagagamit ni Kelvin ang bagong spell na ito na lumilikha ng maraming napakalakas na pagsabog na ganap na sumisira sa mga yelo, na nagpapalaya sa kanya. Umatras si Shine ngunit nagpa siya na hindi niya ito hahayaang manguna at itinulak muli ang sarili sa labanan. Ngunit mas mabilis si Kelvin kaysa sa kanya, at bago pa niya ito matamaan, sinuntok siya nito sa tiyan, na nagpatambo sa kanya. Biglang nagsimulang salakayin siya ng halimaw ni Miyaba, at napagtanto niya na ang pinakamahusay na paraan upang sirain ay ang tunguhin ng caster. Kaya tumalon si Kelvin sa hangin at ibinagsak din si Miyaba, na sinisira ng tuluyan ang halimaw. Sa panunood nito, pinasahimpapawid ni Ms. Oka ang kanyang dragon at gumamit ng ice magic upang takpan ang sarili sa isang nagyayelong kristal. Ngunit bago niya ito maabot, ginamit ni Kelvin ang binding magic na ginamit niya laban kay Victor, at si Ms. Oka ay hindi agad makagalaw at bumagsak mula sa ere na parang isang langaw. Nasalo siya ni Kanzako bago siya bumagsak, at ibinaling ang atensyon kay Kelvin. Siya ay galit na galit at nagsimulang umatake sa kanya, habang si Kelvin ay malinis na hinaharangan ang kanyang pag-atake ng paulit-ulit. Nang magsimulang sumugod si Kanzako para sa isang napakalaking strike, malinis na nilampasan ni Kelvin ang kanyang depensa at sinuntok siya, pinatumba siya sa lupa. Maya-maya, nagising si Kanzako mula sa kanyang kawalan ng malay, at agad na lumingalinga sa paligid upang makita ang kanyang mga kasamahan sa koponan na nag-aalalang nakatingin sa kanya, habang si Kelvin ay nakaupo sa tabi ng aliping babae. Sa una, agad niyang hinahanap ang kanyang espada, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang slime na nakaupo sa kondongan ng babae, nalilito siya sa nakikita at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sa wakas ay ipinahayag ni Kelvin na siya ay isang adventurer lamang, at ang kanyang partido ay nagligtas sa mga aliping babae bago sila dumating. Nagtanong si Kanzako kung bakit kailangan nilang labanan ang mga ito, ngunit biglang naalala na habang sila ay nag-aaway, si Kelvin ay patuloy na nagsasabi sa kanya kung ano ang kanilang ginagawang mali at malamang na sinusubukang sanayin sila. Agad na humingi ng tawad si Kanzako at Yumuko, na nagmamakaawa kay Kelvin na turuan pa siya kung paano lumaban ng mas mahusay sa isang partido. Kinaumagahan, nakipagkita si Kelvin sa guildmaster na nagpapasalamat sa kanya sa paghuli sa mga magnanakaw ng Blackwind, at sinasabing lahat sila ay napunta sa isang piitan ngayon. Tinanong niya kung magtatagal pa ba siya sa lungsod na ito, ngunit sumagot si Kelvin na malamang naaalis siya kaagad pagkatapos makapagpahinga ng kaunti.
Pagkatapos nito, si Kelvin, ang kanyang partido, at ang mga bayani ay pumunta sa isang maliit na kuweba sa tabi ng dagat, kung saan nilalabanan ni Kanzako at ng kanyang partido ang isang higanteng halimaw na pusit bilang isang ehersisyo, habang si Kelvin ay nagsasabi sa kanila ng kanilang mga mali bilang isang partido at bilang mga individual. Ginagabayan niya sila sa pakikipaglaban, at hindi nagtagal, natalo nila ang pusit. Pagkatapos nito, umupo silang lahat para mag-picnic na inilatag ni Emily, at nagsimula silang lahat kumain habang sinasabi ni Kanzako kay Kelvin kung paano siya nagkatawang tao sa mundong ito. Ayon sa kanya, nagre-relax siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa silid-aralan nang biglang nagningning ang lahat, at bigla nilang nakilala ang isang diyosa na nagngangalang Milfene na muling nagkatawang tao sa mundong ito. Nagising sila sa isang katedral sa harap ng isang pari na gumagabay sa kanila mula noon. Sinabi sa kanila ni Kanzako na kailangan nilang mag-ingat sa kanilang sarili una at higit sa lahat, at kailangang tiyakin na hindi sila walang isip na tumatakbo sa panganib dahil lamang sa nais nilang iligtas ang isang tao. Humingi ng paumanhin si Kanzako sa kanyang inasal, at sinabing maraming beses na niyang inilagay sa panganib ang kanyang koponan dahil lang sa kanyang pagkamakasarili. Biglang bumalik si Sarah at sinabing nakahuli siya ng malaking isda. Ngunit nang bunutin niya ito mula sa tubig, ito pala ay isang S-rank water dragon. Agad itong sinimulan na atakihin ni Sarah sa pamamagitan ng kanyang mga suntok na napakalakas, habang si Kanzako at ang kanyang partido ay nabigla nang makitang may lumalaban sa isang S-rank na halimaw nang hindi man lang pinagpapawisan. Nang maglaon sa araw na iyon, nagpaalam si Kanzako at ang kanyang partido kung saan binibigyan sila ni Kelvin ng isang pendat bawat isa na nilikha niya mismo bilang isang antang-antang sa swerte. Pagkatapos nito, sumakay ang mga bayani sa isang barko at lumayo sa pampang habang pinagmamasdan sila ni Kelvin at Black Knight. Tumalikod si Kelvin at sinabi kay Black Knight na plano niyang gumugol ng mas maraming oras sa pakikipagsapalaran sa kontinenteng ito, at tila sumasang-ayon ang Black Knight sa paniwala na ito. Habang nag-uusap, biglang dumating ang isang mensahero na may mensahe na hiniling ng reyna ng Torek ang kanilang presensya sa kanyang korte, at agad silang sumugod sa kastilyo. Laking gulat ni Kelvin nang makita ang laki ng kastilyo, at ang katotohanang ito ay sinaunang arkitektura ng lumang panahon. Sinabi ng Black Knight na narinig niya na ang unang emperador ng rehiyong ito ay isang tao rin na tinawag dito bilang isang bayani mula sa ibang mundo, at dinala niya ang mga piraso ng kanyang tradisyon at binago ang rehiyong ito. Sa wakas ay pumasok na sila sa kastilyo, at pagkatapos magtanggal ng kanilang mga sapatos, yumuko silang lahat sa harap ng reyna na nagsasabi sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa mga formalidad, at nagpasalamat sa kanilang tulong sa paghuli sa grupo ng Blackwind. Sinabi niya sa kanila na karaniwan ay nag-oorganisa siya ng isang malaking pampublikong seremonya upang parangalan sila bilang mga bayani, ngunit kung isasaalang-alang na sila ay mula sa nayon ng Parta, maaari itong lumikha ng ilang mga isyo sa mga taong naninirahan dito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kelvin na hilingin ang anumang gusto niya bilang premyo para sa gawaing nagawa niya, at kung ito ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ibibigay niya ito sa kanya. Sumagot si Kelvin na alam niya na ang Torek ay gumagawa ng isang pananim na halos kapareho ng bigas na natagpuan sa kanyang mundo, at humihingi ng pahintulot na bilhin ang pananim na ito mula sa kanyang kaharian. Mukhang nagulat ang reyna at nagtanong kung bakit hindi siya humihingi ng pera, katanyagan, or kayamanan, ngunit sumagot si Kelvin na wala siyang pakialam sa lahat ng bagay na iyon at gusto lang niyang magkaroon ng kanin para sa kanyang sarili. Tinatawanan ito ng reyna at sinabing hindi na niya kailangang bumili ng kahit ano dahil ipapakarga niya ang kanyang kariton ng isang bungkus ng bigas, at kung mauubos niya ito, maaari na lang siyang sumulat ng sulat para humingi, at ipapadala niya ito. Kasunod nito, nag-organisa siya ng isang maliit na salo-salo para sa mga bida, at lahat sila ay kumakain ng isang kaldero ng kanin kasama ang ilang tradisyonal na lutong ulam na kinasyahan nilang lahat. Ilang araw na ang lumipas ngayon, at si Kelvin ay nananatili sa kastilyo kasama ng kanyang partido bilang panauhin ng reyna. Dumating si Emily sa kanyang silid at nagsimulang lumikha ng isang bungkus ng pagkain na hinangaan ng lahat dahil mayroon siyang mga kasanayan sa pagluluto. Sinimulan niyang kainin ang mga rice ball nang dumating din ang reyna para makisalo, na sinasabing kahit ang kanyang mga chef ay hindi nakakagawa ng rice ball na kasing sarap ng isang ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Kelvin kung gusto niyang manatili dito sa Torek at magtrabaho para sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang alok na sinasabing sila ay mga adventurer at kadalasan ay hindi sila nagtatrabaho para sa sinuman.
Tumawa ang Reyna at sinabi sa kanya na kung sakaling magbago ang isip niya, malugod siyang magtrabaho sa Torok. Nang gabing iyon, naghanda silang lahat na umalis pabalik sa parta nang sabihin sa kanila ng Reyna na gagamit sila ng isang espesyal na paraan ng paglalakbay, at bumaba sila sa piitan upang makita ang isang teleportang gate. Sinabi niya sa kanya na ito ay konektado sa gate sa parta at agad silang makakarating doon kapag dumaan sila dito. Si Kelvin at ang kanyang partido ay nagpaalam sa Reyna, at dumaan sa gate upang tuluyang marating ang kanilang hometown. Kinaumagahan, umupo si Kelvin sa hapagkainan habang humihigop ng tsaa bago sinabi kay Emily na nakabili na siya ng bahay para sa kanila, at doon na sila titira mula ngayon. Lahat sila ay masaya dahil nakita nila ang napakalaking mansion sa unang pagkakataon, at sabik na buksan ang pinto para makapasok. Nahanap din nila ang dalawang alipin na iniligtas nila sa Torok na tinatawag na Ella at Lucy, na ngayon ay magtatrabaho bilang mga lingkod ng mansyon na ito. Agad na tumakbo ang Sarah upang hanapin ang pinakamalaking silid para sa kanyang sarili, habang ang Black Knight ay pumasok sa mga piitan upang lumikha ng silid ng pagsasanay. Tumakbo si Emily para hanapin ang kusina habang ang slime naman ay mukhang masaya sa damuhan at gustong tumira doon. Kalaunan ay narating ni Kelvin ang isang silid na ginawang paligan, at naligo ng mahaba at kinakailangang pagligo bago bumagsak sa kanyang kama para sa gabi upang makatulog. Bigla niyang narinig ang boses ni Milfenet na nagsasabing nakakolekta siya ng sapat na mga puntos sa karanasan at mga puntos ng mana na maaari na niyang ipatawag sa kanya. Tuwang-tuwa na lampas sa imahinasyon, mabilis siyang bumaba sa kanyang kama at agad na nag-enchant ng isang spell na lumilikha ng magic circle, at sa pamamagitan nito ay bumaba ang magandang diyosa na si Milfenet, na kasing ganda ni Seniora. Itinanong niya kung sa tingin niya ay maganda siya, at sumagot si Kelvin na gusto niyang laging nakikita ang kanyang magandang mukha bago matulog. Kinaumagahan, lahat ay sinalubong ni Milfenet sa hapag ng almusal, ngunit tila walang nakakakilala sa kanya hanggang sa ibunyag niya na siya ay ipinatawag kagabi ni Kelvin. Laking gulat ng lahat na may buhay na diyosa sa kanila, ngunit hindi nagtagal ay nasanay na sila sa kanya, habang masaya siyang kumakain ng cookies na gawa ni Emily. Tinanong ni Kelvin kung ayos lang bang tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan dahil isa siyang sikat na diyosa, ngunit sumagot siya na maraming tao ang nagpapangalan sa kanilang mga babae sa mga diyosa kaya wala itong isyu sa kanya. Pagkatapos ay lumingon si Milfenet kay Kelvin at bilang pasasalamat sa muling pagkakatawang tao sa kanya, binigyan niya ito ng gantimpala sa pamamagitan ng pagguhit ng isang bulaklak sa hangin gamit ang kanyang mahika na lumulutang sa loob ng kanyang katawan. Sinabi ni Milfenet na mayroon na siyang biyaya ng diyosa ng reincarnation na magbibigay sa kanya ng dalawang espesyal na kakayahan na hindi taglay ng sinuman sa planetang ito. Si Kelvin ay sabik na naghihintay para sa pagbubunyag, habang ipinaliwanag ni Milfenet na ang unang kakayahan ay isang defensive spell na maaaring ilapat isang beses sa isang buwan, na nagpo-protekta sa kanya mula sa isang pag-atake na pwedeng tumapos sa kanyang buhay. Talagang masaya si Kelvin tungkol dito dahil binibigyan siya nito ng kaunting puwang para sa mga pagkakamali. Kahit na may isang sorpresa na umatake sa kanya, ligtas siya. Tila napanatag si Milfenet na gusto niya ang kakayahan, bago ihayag na hindi ito ang pangunahing kakayahan. Ang pangunahing espesyal na kakayahan na taglay niya ngayon ay ang kapangyarihang ipatawag ang sarili niyang mga bayani, na ikinagulat ng lahat, kasama na si Kelvin. Nang maglaon sa araw na iyon, hinamon ni Sarah si Milfenet sa isang mapagkaibigang labanan sa silid ng pagsasanay sa piitan na itinakda ng Black Knight, at nagsimula ang laban. Pareho nilang nilalabas ang kanilang mga lakas mula sa simula, umaatake sa isa't isa gamit ang kanilang pinakamahusay na kakayahan. Ang Black Knight ay kalmadong nakaupo sa sulok na bangko sa tabi ni Lucy at pinapanood ang labanan, humanga sa mga kasanayan ng parehong mga kalahok. Biglang gumamit si Sarah ng isang espesyal na kakayahan na lumikha ng isang espesyal na gauntlet sa kanyang mga braso, at sumugod sa pag-atake kay Milfenet habang gumagamit siya ng isa pang spell upang palakasin ang kanyang sarili, at sumugod sa kanyang sariling sibat. Nagkasalubong ang mga pag-atake, at nabasag ang sibat ni Milfenet sa impact, ngunit ngumiti lang si Milfenet habang napagtanto ni Sarah na nawasak din ang kanyang gauntlet. Ilang beses pa silang nag-away bago si Sarah ay nakakuha ng bahagyang kalamangan at pinaluhod si Milfenet. Pinalakpakan ng Black Knight ang parehong mga manlalaban para sa mahusay na pagganap, habang tinutulungan ni Sarah si Milfenet na bumangon. Pagkatapos maligo, nagpa siya si Milfenet na bisitahin si Kelvin, na hanggang ngayon ay iniisip ang paraan ng mundong ito.
Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang ipatawag ang mga bayani para talunin ang isang Demon Lord, dahil dapat mayroong ilang malalakas na S-rank adventurer na maaaring magsama-sama at malamang naibagsak ang Demon Lord. Sinurpresa siya ni Milfen na mula sa likuran at ginawan siya ng masarap na tsokolate, habang tinanong niya ito kung bakit kailangang ipatawag ang mga bayani at wala bang paraan para pigilan ang Demon Lord na bumalik. Ipinaliwanag sa kanya ni Milfen na ang reincarnation ng Demon Lord ay isang katotohanan sa mundong ito, higit pa or mas natural na kaayusan na hindi maaaring manipulahin. Ito ay isang cycle na nakasulat sa tadhana ng mundong ito na bawat 2 siglo, isang bagong Demon Lord ang isisilang. Sinabi niya sa kanya na ang Demon Lord ay hindi makikilala dahil ito ay parang isang normal na demonyo, ngunit mayroong 2 espesyal na katangian na nagpapaiba sa kanya. Ang una ay ang kasamaan sa loob ng Demon Lord ay automatikong dumarami ng paulit-ulit, hanggang sa punto na gaano man kabait ang Demon Lord sa simula, sa oras na magsimula siyang maghari, ang kanyang pagkatao ay mababago sa purong kasamaan. Ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang kakayahan na taglay niya ay ang kakayahan na ipawalang bisa ang anumang uri ng mahika. Talagang ikinagulat nito si Kelvin, na nagtatanong kung paano nila siya matatalo kung mapapawalang bisa niya ang lahat ng uri ng mahika. Ngumiti si Milfen at sinabi sa kanya na ito ang dahilan kung bakit ang mga bayani ay tinawag mula sa ibang mundo, dahil hindi sila mula sa mundong ito, kaya ang natural na kaayusan ay hindi nalalapat sa kanila, at ang kanilang mahika ay naiiba sa mundong ito, na ibig sabihin ay hindi mapapawalang bisa ng Demon Lord ang kanilang magic. Tinanong ni Kelvin kung nangangahulugan ito na kahit ang kanyang mahika ay makakaapekto sa Demon Lord, at sinagot ni Milfen na ito ay makakaapekto. Ipinagpatuloy niya na ang pamagat ng bayani ay ibinibigay lamang sa mga taong ito, dahil nagbibigay ito sa mga lokal na tao na naninirahan sa mga lugar na ito ng digmaan ng isang sinag ng pag-asa, kapag narinig nila na ang mga bayani ay darating upang iligtas sila. Tila nag-aalinlangan pa rin si Kelvin tungkol sa pagpapatawag ng isang tao mula sa normal na mundo ng walang pahintulot, at diretsyong ihulog sila sa mundo ng mga halimaw at demonyo kung saan mapipilitan silang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Mukhang naiintindihan ito ni Milfen at ipinaliwanag niya na mayroon siyang 2 pagpipilian, maaari niyang ipatawag ang isang tao sa mundong ito, or maaari niyang muling magkatawang tao ang mga ito. Ang pagkakaiba sa kanila ay ang mga taong pinapatawag ay parang partido ng bayani, mga buhay na tao na na-teleport sa mundong ito, ngunit ang mga taong na-reincarnate ay katulad ni Kelvin na nasawi, at nabigyan ng pagkakataong magsimula ng isang bagong buhay sa ibang mundo. Ito ay mas makabuluhan sa kanya, at tila mas handa siyang muling magkatawang tao ang isang tao sa mundong ito at bigyan sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay tulad ng nakuha niya. Nang maglaon ng gabing iyon, napagpasyahan ni Kelvin na muling magkatawang tao ang isang bayani sa mundong ito. Ang lahat ay nagtitipon sa mga piitan, habang si Kelvin ay naghahanda na gamitin ang kanyang espesyal na kasanayan sa pinakaunang pagkakataon. Nakatayo silang lahat habang ipinatawag ni Kelvin ang lahat ng summons niya. Pagkatapos ay binibigyan siya ni Emily ng isang mahiwagang inumin dahil gusto niyang ipatawag ang isang bayani mismo. Pagkatapos ay binibigkas niya ang mga spells, at biglang lumitaw ang isang malaking magic circle sa sahig. Malaking halaga ng mana point ang ginagamit sa panahong ito, kaya umupo siya sa isang upuan at umiinom ng tsaa na parang isang eksperto sa inuman habang hinihintay na lumitaw ang bayani. Tinatanong niya si Milfen na kung nagkamali ba siya or may maling nangyari. Kalmadong sagot ni Milfen na dapat lang siyang magtiyagang mag-antay dahil ang taong nagre-reincarnate ay tila pinipili ang kanilang mga kakayahan, bukod sa iba pang mga bagay. Naghintay pa siya ng ilang oras nang biglang sinabi ni Milfen na kumpleto na ang proseso ng pagpili, at maya-maya lang, isang anino ang lumitaw mula sa magic circle. Sa sandaling maalis ang alikabok, medyo nadismaya si Kelvin nang makitang sa halip na malakas na lalaki, isang mukhang mahinang babae ang muling nagkatawang tao. Ang babaeng ito ay lumilingon sa paligid na nalilito at nababalisa, ngunit si Kelvin ay mahinahong lumakad patungo sa kanya at sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil siya ay ligtas. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya na siya ang nagpatawag sa kanya dito, at agad siyang kumalma, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ryan at sinasabing nakilala niya ang isang anghel bago pumunta dito, na nagsabi sa kanya na malapit na siyang maging bayani. Napangiti si Kelvin at sinabi sa kanya na totoo ito, at kaagad siyang umiyak sa tuwa at niyakap si Kelvin. Tila gamaan ang loob niya na magkaroon muli ng pagkakataon sa buhay, at tila sa sobrang pagod ay nakatulog siya habang umiiyak.
Pinagmamasdan siya ni Kelvin, ngunit sa lalong madaling panahon, kahit siya ay nagsimulang makaramdam ng hindi kapani-paniwalang antok dahil ginamit niya ang halos lahat ng kanyang mana point para ipatawag si Ryan. Kinagabihan, nagising si Ryan mula sa kanyang pagkakatulog at nataranta, naalala lamang na siya ay muling nagkatawang tao sa isang bagong mundo. Iniisip niya ang mga huling araw niya sa ospital matapos magkaroon ng sakit, at kahit ang mga doktor ay hindi siya nailigtas, at ang kanyang buhay ay binawian. Lumabas si Ryan ng mansyon at tuwang-tuwa siyang makita ang magandang kalangitan sa gabi na puno ng mga kumikislap na bituin. Nagsimula siyang tumakbo sa damuhan bago madapa dahil hindi pa rin siya sanay sa pagtakbo. Biglang lumitaw si Kelvin at ngumiti sa kanya, na sinasabing siya ay muling nagkatawang tao sa mundong ito katulad niya. Sinasabi niya na kahit siya ay nasawi at ipinatawag sa mundong ito, ngunit wala siyang masyadong alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sinasabi niya na siya ay labis na nalilito noong una dahil wala siyang kaibigan or kaalyado, at nag-iisa sa isang ganap na bagong mundo. Ngunit nagkaroon siya ng maraming kaibigan sa maikling panahon, at hindi nagtagal ay naging tahanan niya ang lugar na ito. Nagpatuloy si Kelvin sa pakikipagsapalaran at pakikipaglaban sa iba't ibang halimaw, at bago niya ito nalaman, na-upgrade siya sa isang A-rank na adventurer sa mundong ito. Nagtataka si Ryan kung bakit ang nasa hustong gulang na lalaking ito ay nagkwekwento sa kanya, ngunit sinabi ni Ryan sa kanya na gusto niyang mamuhay sa mundo ng pantasya dahil siya ay isang gamer na hindi kailanman nakagala, or nagkaroon ng anumang mga kaibigan. Kaya nang siya ay nagkaroon ng sakit, siya ay labis na nagulat at kakaibang masaya. Pinasalamatan niya ito sa pagpapatawag sa kanya sa mundong ito, at ngumiti si Kelvin bago sinabi sa kanya na pareho silang may itim na buhok na hindi karaniwan dito. Kaya sinabi ni Kelvin sa lahat na magkapatid sila mula sa malayong lupain na tinatawag na Alabama. Natutuwa siyang marinig ito, at sa lalong madaling panahon ay opisyal na sumali si Ryan kay Kelvin at sa kanyang partido. Kinaumagahan, dinala ni Kelvin ang lahat ng kanyang partido kasama sina Ella at Lucy sa Enchanted Forest para sa isang uri ng picnic. Si Ryan ay labis na masaya at tumatakbo sa kung saan-saan upang makita kung ano ang nasa mundong ito, habang sina Ella at Lucy ay nagtatanong kung bakit sila nandito sa kanila. Ipinaliwanag ni Kelvin na naglagay siya ng 2 golem sa gate upang bantayan ang bahay, ngunit gusto pa rin niyang malaman nila kung ano ang pakiramdam ng labanan na parang sila ay nasa gulo, para maaari nilang ipagtanggol ang kanilang sarili at hindi matatakot sa kahit sino. Samantala, tinalo ng Black Knight ang isang halimaw, hinarap ng slime ang isa pa, at sinuntok ni Sarah ang isang puno para sa ilang kadahilanan. Pagkatapos nilang simulan ng isang kompetisyon tungkol sa kung sino ang maaaring unang manghuli ng pinakamaraming halimaw, at mapupunta sa loob ng kagubatan. Biglang sinabi ni Emily kay Kelvin na nararamdaman niya ang presensya ng isang malakas na ligaw na halimaw na papalapit sa kanila. Sinabihan ni Kelvin si Milfen na naalagaan sina Lucy at Ella, habang siya ay bumangon upang harapin ang halimaw. Ang halimaw ay lumabas na isang lon na lumilitaw sa harap nila na nagpapakita ng mga pangil, handang lamunin sila. Ngunit sa sandaling tumalon ito para umatake, ginamit lang ni Kelvin ang kanyang gravity spell na nagtutulak sa kanya pabalik sa lupa at hindi na siya makagalaw. Kalmadong lumapit dito si Kelvin at saka hinintay na bumaba ng kaunti ang HP nito, bago gumawa ng kontrata sa halimaw. Ang lobo ay agad na pumasok sa loob ng Pokeball ni Kelvin, at ngayon ay isa sa kanyang mga summons. Pagkatapos nito, ipinatawag niya muli ang lobo, na lubos na nagustuhan ng mga babae na agad na nagsimulang yumakap sa kanya. Biglang nagsabi si Emily na nakikita niya si Gordon at ang kanyang partido na papunta dito sa kagubatan. Maya-maya, dumating si Gordon at parang nagulat nang makita si Kelvin dito. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Kelvin na narito sila para sa isang maliit na picnic. Sinabi sa kanya ni Gordon na kamakailan lamang ay nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang partido na maging rank B, ngunit kailangan nilang manghuli ng maraming halimaw sa isang partikular na yugto ng panahon upang makumplito ang hamon na ito. Nagseselos ang buong partido ni Gordon sa katotohanan na ang wolf monster na ito ay nakakakuha ng higit sa kanilang magagawa, ngunit sinasabihan silang kontrolin ang kanilang sarili. Ipinakilala ni Kelvin ang mga babae sa partido ni Gordon, ngunit nauwi lang ito sa pagseselos sa kanila, at tumakbo sila palabas ng kagubatan habang sinusubukang pigilan sila ni Gordon. Maya-maya, bumalik sina Black Knight, Slime, at Sarah mula sa kagubatan at sinabing nakita nila si Gordon at ang kanyang partido sa kagubatan.
Ipinaliwanag ni Kelvin na narito sila para sa kanilang pagsusulit, at kailangang pumuksa ng grupo ng mga halimaw sa kagubatan. Nang marinig ito, bumungad sa kanilang lahat ang nakakakutya na tingin. Tinanong ni Kelvin kung ano ang ginawa nila, habang ginagamit ni Emily ang kanyang mahika upang suriin kung may mga halimaw at nagulat kay Kelvin, na sinasabing wala siyang mahanap na isang halimaw sa loob ng kagubatan. Si Sarah ay mukhang nabalisa at ngumiti bago ipaliwanag na sila ay nauwi sa pagpuksa sa lahat ng halimaw. Kinilabutan si Kelvin dahil ngayon ay hindi na makakakuha ng promosyon si Gordon, kaya nagmamadali siyang bumalik sa bayan at humingi ng tawad kay Gordon, nangako na kakausapin niya si Leon at sasabihin sa kanya ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Gordon na huwag mag-alala tungkol dito, bago tumingin sa kanya at sa kanyang partido at sinasabing sa tingin niya ay maaaring handa na si Kelvin para sa kanyang S-rank na pagsusulit. Kinaumagahan, hinugasan ni na Kelvin at Ryan ang lobo ng lubusan upang matiyak na hindi siya mukhang kasing dumi sa loob ng kagubatan. Bago sabihin sa kanila ni Ryan na naiintindihan niya kung ano ang sinasabi ng lobo salamat sa kanyang espesyal na kasanayan, nagulat si Kelvin dahil hindi pa niya narinig ang kakayahang ito. Ngunit sa lalong madaling panahon, tinawag ng Black Knight si Ryan sa piitan upang makumplito ang kanilang pagsasanay sa espada. Sa mga darating na araw, nagsasanay si Ryan gamit ang espada araw-araw habang nagsasaya sa pangingisda kasama si Sarah, nag-eehersisyo kasama si Lucy, at nakikipagsapalaran sa likod ng lobo. Siya ay natutulog araw-araw kasama ang lobo, na nagbibigay kay Kelvin at Milfene ng ilang oras upang makagawa ng ibang mga bagay. Isang random na gabi, nagising si Kelvin sa biglaang paggalaw at nakipagkita kay Sarah, Ryan, at sa lobo habang natutulog ang iba. Ang Black Knight ay ipinost upang bantayan ang kanilang mga pintuan, habang si Sarah ay nagsasabi kay Kelvin na sa tingin niya ay isang grupo ng mga kaina-hinalang lalaki ang nakapalibot sa kanilang mansyon sa gabi. Ginagamit ni Kelvin ang kanyang magic para makita ang lahat ng lalaki, ngunit napansin niya na ang pinakamataas na ranggo na miyembro sa kanila ay level 26 na napakababa. Tinanong ni Sarah kung dapat niyang harapin ang mga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Kelvin na manatili at sa halip ay sinabihan si Ryan na lumabas at harapin ang mga mahihinang ito kasama ng lobo. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang harapin ang maraming tao sa mundong ito, at ito ay isang uri ng pagsubok upang makita kung gaano siya kalakas. Sumang-ayon dito si Ryan, at bilang kapalit, binigyan siya ni Kelvin ng mga espesyal na kasanayan at isang espesyal na espada na ginawa niya para sa kanya. Pumunta siya sa labas na nakasuot ng armor kasama ng lobo at naghahanda para sa isang labanan. Ang unang dalawang lalaki na papasok sa mansion ay madaling natalo, habang tinatapos niya ang isa sa kanila gamit ang kanyang espada habang hinaharap ng lobo ang isa. Tumitingin sina Kelvin at Sarah mula sa isang bintana habang nagkomento si Sarah na maaaring pagbutihin ang kanyang swordsmanship ngunit sapat pa rin ang kanyang kasanayan upang matutunan ang S-rank swordsmanship technique. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga tao na nakalusot sa compound ay natalo at ang unang aktwal na misyon ni Ryan ay itinuring na kumpleto, at siya ay nagdiriwang kasama ang lobo. Sinabihan ni Kelvin ang slime na maglinis, at si Sarah ay siguraduhing hindi masasaktan si Ryan habang lalabas siya para harapin ang mga kaaway na nagtatago pa sa kagubatan. Natagpuan niya ang pinuno ng pangkat ng ragtag na naghihintay para sa kanyang mga tauhan na bumalik, ngunit tinawag siya ni Kelvin mula sa likuran, na sinasabing hindi na sila babalik mula sa mansyon kailanman. Mukhang nabigla ang lalaki dito, ngunit pinakita ni Kelvin ang masamang hitsura sa kanyang mukha at hinarap siya ng kanyang sariling paraan. Kinaumagahan, pumunta si Kelvin kay Leon na nagsabi sa kanila na ang mga taong nahuli niya sa kanyang mansion ay inilalagay sa bilangguan, at pagkatapos na tanungin sila, nalaman niyang lahat sila ay kabilang sa militar na Nation Tricen. Naalala ni Kelvin ang pangalang iyon dahil si Ryan na matagal na niyang natalo ay galing sa Tricen din, at nagtatanong kung bakit nagkaka-interes ang kaharian na iyon sa kanya. Sumagot si Leon na noon pa man ay gusto ng Tricen na kontrolin ang buong kontinente para sa sarili nito, at kamakailan lamang maraming kalapit na kaharian ang nag-uulat na sila ay nakakakita ng maraming aktibidad ng Tricen malapit sa borderline. Sinabi rin niya kay Kelvin na nalaman niya na ang mga magnanakaw na nahuli niya sa Torek ay nagtatrabaho sa ilalim ng gobyerno ng Tricen na karaniwang nais na scout ang buong lugar para sa mga entry point. Sinabi sa kanya ni Leon na ang kanilang kalapit na nayon ay mayroong malakas na hari na pinakamalakas na tao sa silangang bahagi ng kontinente.
Ayon kay Leon, siya mismo ang humiling sa kanya na ipadala si Kelvin at ang kanyang partido sa kanyang imperyo. Naglalakbay sila sa kagubatan sa loob ng karwahe, at lahat sila ay tila masaya sa ganitong uri ng bakasyon, habang si Kelvin ay tila medyo na-stress sa kanyang pagsusulit. Sinabi niya sa kanila na upang maging isang S-rank adventurer, ang isang tao ay dapat makakuha ng pag-aproba mula sa dalawang pinuno. Nakakuha na siya ng isa mula sa reyna ng Torek, at ang hari ng kalapit na nayon na nagngangalang Leon ay nangako sa kanya ng pag-aproba kung makakagawa siya ng trabaho. Nagtatanong ang lahat kung bakit siya nag-aalala noon, at ipinaliwanag ni Kelvin na sapat ang lakas ng hari dahil isa rin siyang S-rank adventurer. Kaya ang tanging dahilan kung bakit niya tinatawagan si Kelvin ay dahil kasangkot ang Tricen. Sinabi sa kanya nina Emily at Sarah na dapat silang lahat ay mag-ingat sa bagong lugar na ito dahil maaari silang mahuli sa isang biglaang pag-atake. Sa sandaling ibuka nila ang kanilang bibig, isang araw ang inilunsad sa kanilang direksyon at huminto sa kanilang karwahe. Agad na lumabas si Kelvin sa cart at nakita ang isang grupo ng mga elves sa puno na nakatutok sa kanila ang mga pana. Mabilis siyang naglabas ng isang sulat at sumigaw na siya ay personal na inimbitahan ng hari ng gun, at wala siyang pakay na masama. Biglang dumating ang isa sa mga elder sa nayon na nagpakilalang si Nelson at humingi ng paumanhin sa kanilang maling pag-uugali. Tiningnan niya ang sulat at napagtanto niyang totoo ito, na sinasabing hinihintay nilang dumating si Kelvin at ang kanyang partido. Bigla siyang tumingin kay Emily at tinawag itong Lumi, nagtatanong kung saan siya nanggaling maraming taon na ang nakalilipas dahil akala nilang lahat ay wala na siya. Sinabi sa kanya ni Kelvin na hindi siya si Lumi kundi si Emily, isang taong naalipan noon pa man. Dinala nila silang lahat sa kanilang treehouse sa loob ng kagubatan, kung saan nakaupo silang lahat ng ilang oras. Humihingi ng paumanhin si Nelson sa maling pagkilala kay Lumi at sinabing kamukha niya si Lumi na nawala sa kanila 20 taon na ang nakakaraan. Hiniling sa kanya ni Kelvin na sabihin sa kanila ang nangyari dahil maaaring konektado rin ito kay Emily, at nagsimula siyang magsalita. Sinasabi niya na hanggang 20 taon na ang nakalilipas ay namumuhay sila sa patuloy na kapayapaan sa bahaging ito ng kontinente, at karaniwang hindi nakikita ng sinumang tao sa labas ng kagubatan. Ngunit isang kapos-palad na araw ay inatake sila ng apoy na hari ng dragon, na isa sa mga hari ng lahat ng mas malalaking dragon. Sinabi niya sa mga taga-nayon na ang isa sa mga elves ay hindi siya nirerespeto at gusto tinawag niya ang mga elf. Kung hindi niya gagawin, nangako ang dragon na sisirain ang lahat ng nayon. Walang ideya ang mga taga-nayon kung ano ang sinasabi ng dragon, kaya sinimulan ng dragon na sunugin ang nayon nang walang pinipili kahit sino man. Pinuksa niya ang kalahati ng mga elf at sinunog ang buong nayon, nang biglang humarap ang isa sa mga elf mula sa nayon na nagngangalang Lumi at pumunta sa harap ng dragon. Sinabi niya sa dragon na idirekta ang lahat ng galit nito sa kanya at hayaang mabuhay ang ibang mga elf. Napatingin sa kanya ang dragon ngunit sinabing hindi siya ang hindi gumalang sa kanya ngunit isa itong dragon na hindi pa nakaamoy ng babae noon. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon at sinabi kay Lumi na kung handa na itong maging asawa niya at maging kapiling niya habang buhay, hahayaan niyang mabuhay ang iba pang mga taga-nayon. Pumayag siya, at inakbayan siya nito bago lumipad, at wala nang nakakita sa alinman sa kanila pagkatapos. Tinanong ni Kelvin na kung maayos na ang lahat, at kung meron pa bang problema ngayon, at sumagot si Nelson na makalipas ang ilang taon ay natagpuan nila ang bangkay ni Lumi sa loob ng kagubatan at natakot na baka lumitaw muli ang dragon upang maghiganti. Napatingin ang lahat kay Emily, at tinanong ng Black Knight kung posibleng si Emily ay anak ng Dragon King at Lumi. Si Milfena, gayunpaman, ay tumatawag sa kanya na walang isip at sinasabing hindi ito posible, at ang Dragon King ay tiyak na hindi niya ama. Inaangkin din niya na si Emily ay isang half-elf na maaari lamang gawin ng isang tao at isang elf. Kaya't ito ay naging posible na ang dragon ay naloko ng isang tao kaya naman dahil sa galit ay tinapos niya si Lumi. Sinabihan sila ni Kelvin na isulat ang kanilang mga iniisip sa isang tala-arawan, habang sinasabi ni Nelson na sa ngayon ay hindi nila kaharap ang Dragon King, ngunit ang pangunahing problema ay ang ilang mga kaaway na pumapasok sa kanilang mga nayon at nangaagaw ng mga elf paminsan-minsan. Sinasabi niya na sila ay masyadong mahina upang pigilan sila, at maging ang mga sundalong nawala ay walang silbi. Sinabi sa kanya ni Kelvin na huwag mag-alala dahil haharapin niya ang problemang iyon ngayon, at tinanong si Nelson kung maaari niyang i-renovate ang nayon dahil gusto niya talagang maging isang sikat na arkitekto.
Pumayag si Nelson, at naghanda si Kelvin na dalhin ang nayong ito sa kinabukasan. Mamaya ng gabing iyon kapag ang buwan ay nasa langit, isang grupo ng mga sundalo mula sa Tricen ang nagsimulang lumipat sa teritoryo ng Gun, kasama ang isang malaking kayod ng mga demon beast na tila kinokontrol nila gamit ang isang espesyal na kwelyo na nakuha ng kanilang kaharian. Tila iniisip nila na ang Gun Army ay napuno ng mga mahihina na nagpasyang tumakas sa halip na lumaban. Ngunit sinabihan sila ng kanilang komandante na patuloy na gumalaw at gumawa ng ingay, dahil ang kanilang plano ay upang maakit ang atensyon ng anumang uri ng mga puwersang Gun at pagkatapos ay agad na tapusin ang mga ito. Biglang natama ng arrow ang isa sa kanila na ikinagulat ng iba dahil malayo pa sila sa Elf Village. Ngunit bago nila mapagtanto kung ano ang nangyayari, lahat sila ay nagsimulang bumagsak, habang ang isang grupo ng mga arrow ay inilunsad sa kanila ng isang tao na hindi nila mahanap. Nakita namin sa wakas na ang mga palaso ay pagmamay-ari ni Emily na tinutulungan ni Kelvin, at ang pana na ginawa niya para sa kanya. Ang pana na ito ay maaaring umatake mula sa napakahabang hanay at sa tabi nito ay hindi gumagawa ng anumang ingay kapag inilunsad. Pinatibay ni Kelvin ang nayon at ginawa itong kuta, habang nakatayo siya sa tuktok ng isang tore ng bantay at tinutulungan si Emily na tapusin sila. Ang mga pader ay ginawang matibay at matataas, at natatakpan din ng mahiwagang hamog na ginawa ni Nelson. Sa tabi nito, mayroong isang napakalaking bato sa labas ng mga pader, at ang tubig sa paligid nito ay isinusumpa din ng black magic ni Sarah. Dahil dito, halos hindi magagapi ang nayon. Bukod dito, sina Black Knight, Sarah, ang lobo, at Ryan ay nakapwesto sa labas ng kuta upang matiyak na wala kahit isang kaaway ang makakapasok sa loob ng pader. Hindi nagtagal, ang isa sa mga kalaban na sundalo ay tumakbo pabalik sa kanilang kapitan, pabalik sa kanilang kampo na may balita na sila ay sinalakay at karamihan sa kanilang mga unit ay nawasak. Galit na galit ang kapitan at nagtanong kung ito ba ang hukbo ng Gun or Torek, ngunit sumagot ang sundalo na ito ay isang adventuring party lamang na kinasasangkutan ng 3 babae at isang lobo na sumisira sa kanilang hanay. Ang kapitan ay hindi makapaniwala dito, ngunit biglang, sa labas ng kakahuyan, sina Ryan at Milfena ay dumating at nagpasalamat sa kawal sa pag-akay sa kanila sa kanilang kapitan. Tumakas ang sundalo habang napagtanto ng kapitan na may kailangan siyang gawin tungkol dito, at nagpas siyang gamitin ang kanyang trump card. Kumuha siya ng isang shell at hinaipan ito, na lumikha ng isang malaking ingay. Biglang, mula sa loob ng kagubatan, isang higanteng halimaw ang nagising. Namangha si Ryan sa laki ng nilalang na ito habang si Milfena ay nakatingin dito, at napagtanto na isa itong S-rank monster. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ryan at sinabihan siyang harapin ang halimaw sa tabi ng lobo. Sa una, tila hindi sigurado si Ryan, ngunit sinabi ni Milfena na kung magagawa niya ito, dapat siyang ituring na isang ganap na adventurer. Laking gulat ng kapitan nang makitang isang babae lamang at ang kanyang lobo ang tumatakbo sa kagubatan upang harapin ang kanilang pinakamalakas na kampan. Habang sinusubukan ng halimaw na suntukin si Ryan, iniwasan nila ang pag-atake at nagsimulang tumakbo sa braso nito. Tumalon siya sa ere at inilabas ang kanyang espada para maghatid ng mabilis na pag-atake sa ulo ng halimaw. Ngunit sa sandaling dumampi ang espada sa ulo, nadudurog ito sa maliliit na piraso. Agad siyang inatake ng halimaw, ngunit mabilis siyang umiwas. Sa kasamaang palad para sa kanya, hinabol siya ng halimaw at inatake ang lupa, na lumilikha ng maraming alikabok at bato na lumipad patungo sa kanya, na nasaktan siya. Bumagsak siya pabalik sa lupa at napagtanto na ito ay maaaring mapanganib, at upang talunin ang halimaw na ito, kailangan niya itong hampasin ng isang malinis na pag-atake at tapusin ito. Nagsimula siyang tumakbo muli patungo dito kasabay ng lobo, habang binibigyan siya ng 2 pang espada upang lumaban. Muli siyang tumakbo sa katawan nito, at sa tabi ng lobo, naghatid ng napakalakas, mabilis na kidlat na slash na pumaslang sa halimaw. Gayunpaman, bago siya makapagdiwang, nag-transform ang halimaw at bumangon muli upang kunin ang huling anyo nito. Ngayon, ang higanteng halimaw na ito ay nagninangas na may apoy sa buong katawan niya. Sinisigawan siya ng kapitan na tapusin ang kalaban, habang sina Sarah, Black Knight, Kelvin, at Emily ay nanonood mula sa malayo. Tila natatakot si Emily para kay Ryan, ngunit tiniyak ni Kelvin sa kanya na tatalunan niya ang halimaw. Sinubukan ng halimaw na suntukin si Ryan sa lupa, ngunit madali itong nakaiwas bago tumakbo muli sa katawan nito.
Tumingin siya sa kanya sa huling pagkakataon, at sinabing niyang tatalunan na niya ito habang ginagamit niya ang parehong pag-atake muli at ganap na tinalo ang halimaw. Natakot at nabalisa ang kapitan dito, at ang kanyang mga kawal ay tumakas dahil hindi sila makapaniwala na natalo ng isang maliit na babae ang kanilang pinakamalakas na halimaw. Tila ipinagmamalaki ni Kelvin si Ryan habang pinagmamasdan nila ni Emily mula sa malayo ang mga nagkalat na kalaban. Nang biglang nakaramdam si Kelvin ng pag-atake, at lumikha ng isang hadlang sa paligid nila sa tamang oras upang harangan ang isang malakas na pag-atake. Nang mawala na ang alikabok, napansin ni Kelvin ang isang lalaking lumilipad sa ere kasama ang kanyang mga kasamahan, na bumati kay Kelvin sa pagharang sa pag-atake habang napagtanto niya na talagang malakas ang kaaway na ito. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Claudio, at agad na napansin si Emily habang kumikinang ang kanyang mga mata. Agad niyang sinabi sa kanya na siya ang pinakamagandang babae na nakita niya, at sinusubukang gamitin ang kanyang charm na magic sa kanya. Pero bago pa siya nito matamaan, nahorang ito ni Kelvin at gumamit ng energy blast para itaboy siya pabalik. Muli siyang tiningnan ni Claudio na para bang isa lamang siyang insekto at nagtatanong kung ano ang problema niya. Ito ay lubos na nagpagalit sa kanya habang sinasabi niya kay Claudio na umatras dahil walang sino mang pwedeng humawak sa sino mang babae sa kanyang grupo. Nagpasya si Kelvin na maging play safe, at sinuri ang kanyang mga istatistika, para lamang mapagtanto na si Claudio ay nasa level 91, at tila marami siyang kakayahan na dapat nakukuha lamang kapag ang isang tao ay muling nagkatawang tao. Agad siyang sinigawan, nagtatanong kung siya ay reincarnated, na ikinagulat ni Claudio nang mapagtanto niya na si Kelvin ay dapat na isang may napakataas na ranggo na tao upang malaman iyon. Dahil dito, napagtanto niya na si Kelvin ay muling nagkatawang tao, ngunit tila hindi siya nag-aalala tungkol dito. Alam ni Kelvin na maaari itong maging masama, kaya sinabi niya kay Emily na tumakbo pababa ng tore at itago ang sarili sa isang lugar. Nang makita siya ni Claudio na tumatakbo palayo, sinubukan niyang sigawan siya para huminto, ngunit agad na gumamit si Kelvin ng malakas na bug zone ng hangin na tinatangay si Claudio sa tabi ng kanyang mga kasama. Ginagamit niya ang oras na ito para buwagin ang tore, at ginawa itong apat na higanteng sibat, handang umatake sa sandaling makita niya si Claudio mula sa alikabok. Agad niyang inilunsad ang isa sa mga sibat na nagpabigla kay Claudio, ngunit gayunpaman, ang kanyang depensa ay napakalakas na ang sibat ay natangay nito. Inamin ni Claudio na maaari itong maging nakakatakot kung hindi para sa kanyang napakahusay na magic sa pagtatanggol, ngunit sinabi sa kanya ni Kelvin na hindi pa ito tapos bago ang lahat ng apat na sibat ay sabay-sabay na inilunsad sa kanya. Inaatake siya ng mga sibat mula sa apat na magkakaibang direksyon, ngunit lahat ng ito ay napahinto ng mahiwagang hadlang ni Claudio. Sa panonood nito, nagpasya si Kelvin na gumamit ng higit pang mga magic blast, ngunit lahat ng mga ito ay walang silbi, habang si Claudio ay tumatawa at sinasabing nag-aaksaya lang siya ng kanyang oras at lakas sa bagay na ito. Sinabi niya kay Kelvin na walang pisikal or mahiwagang pag-atake ang maaaring tumawid sa kanyang hadlang, at kadalasan, anumang bagay na humawak dito ay nawawasak kaagad. Ngunit ang kanyang mahika ay dapat talagang malakas, at iyon ang dahilan kung bakit buo pa rin ang mga sibat na ito. Pagkatapos noon, paimpol niyang itinaboy ang mga sibat bago sinabihan si Kelvin na lumingon sa likuran. Biglang napansin ni Kelvin na may paparating na pag-atake, ngunit agad niya itong hinaranggan ng kanyang armas habang ginagamit ang tatlo pa niyang sibat para ilihis ang iba pang umaatake. Biglang napagtanto ni Kelvin na ang lahat ng mga babaeng ito ay tila na humaling sa kanya, at nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kaya itinulak niya silang lahat pabalik, at sinabihan siya ni Claudio na aminin ang pagkatalo dahil hindi niya siya matatalo. Ngunit biglang, isang napakalakas na sinag ang tumama sa kanyang harang at tuluyan itong nawasak. Nagulat si Claudio, tumingin siya sa ibaba upang makita ang isang arrow na nakatutok sa kanya. Samantala, si Kelvin ay nagpatawag ng isang grupo ng mga golem at binigay sa kanila ang mga sibat upang papantayin ang larangan ng digmaan, ngunit sinabihan silang huwag tapusin ang mga babae. Nagsimula ang sagupaan sa pagitan nila, na iniwan sina Kelvin at Claudio na lumaban sa one-on-one na labanan. Si Claudio ay nasa mod para sa labanan at inilabas ang kanyang armas, bago sila parehong nagsimulang lumipad sa himpapawid. Pinupuri siya ni Claudio sa kakayahang makipagsabayan sa kanya, ngunit handang subukan ni Kelvin kung sino ang mas malakas at nagpasyang hamanin siya. Gumamit kaagad si Claudio ng magic blast sa kanya, ngunit umiwas si Kelvin bago tumugon gamit ang isa sa sarili niyang magic beam, na nadepensahan.
Nagsisimula silang mag-away sa himpapawid, at ang tila isang away sa pagitan ng dalawang lalaki ay mabilis na napalitan ng isang labanan sa himpapawid, habang pareho silang lumilipad sa kalangitan, gumagawa ng mga stunt habang patuloy ang pag-atake sa isa't isa ng sunod-sunod na Magic Blast. Mukhang nangunguna si Claudio habang hinahabol niya si Kelvin, ngunit naiiwasan ni Kelvin ang halos lahat ng mga pag-atake ng medyo madali. Biglang dumating ang isang punto na nagsimula silang lumipad ng mapanganib malapit sa pakikipaglaban sa mga golem, ngunit patuloy pa rin sa pag-atake si Claudio, at halos hindi nakakaligtaan ng mga Magic Blast ang kanyang mga kasama. Nag-alala si Kelvin at sinigawan siya na sasaktan niya ang kanyang mga kasamahan kapag patuloy niyang gagawin iyon, ngunit hindi nagbigay ng paki si Claudio at ipinagpatuloy niya ang kanyang paghampas na pinilit si Kelvin na gumawa ng isang maniobra upang matiyak na hindi masasaktan ang mga babae. Hindi nagtagal, pareho silang nagsimulang tumungo sa ere habang si Claudio ay pinagtatawanan siya sa labis na pagmamalasakit sa mga tao sa mundong ito. Sinabi niya sa kanya na hindi sila kabilang sa lugar na ito, kaya bakit kailangan nilang pakialaman ang mga taong naninirahan dito. Nagpagalit ito kay Kelvin habang iniisip ang mga relasyong nabuo niya sa mga tao sa mundong ito. Pareho silang naghahanda habang inihanda ni Claudio ang kanyang hadlang, at nagpasya si Kelvin na ihanda ang isa sa kanyang pinakamapangwasak na pag-atake. Nangyayari ang sagupaan sa kalangitan, at ang mga resulta ay nagwawasak habang nagaganap ang isang malaking pagsabog. Napagtanto ni Claudio na nasira ang kanyang harang, habang si Kelvin ay nawalan ng kanyang armas sa sagupaan na ito. Nagkaroon din ng kaunting gasgas si Claudio sa kanyang mukha, ngunit tulad ng isang babae na nagtantrum sa kanyang jowa, nawala ang kanyang composure dahil sa isang maliit na bagay at nagsimulang sumigaw na sisirain niya ang lahat. Nagsisimula niyang ihanda ang kanyang S-rank magic, na karaniwang katumbas ng isang napakalaking natural na sakuna, at ang buong kalangitan ay nagiging purple. Pinagmamasdan siya ng lahat sa kalangitan, at maging si Kelvin ay napagtanto na ito ay maaaring magkaroon ng kakilakilabot na mga kahihinatnan, habang ang malaking hangin ay nagsimulang umaagos sa kalangitan habang ang lahat ng mga taga-nayon ay tumangala sa takot. Bumaba si Kelvin sa tuktok ng bundok, at inilabas ang isang buong bagong staff na armas at sinimulan itong mag-charge ng mahiwagang enerhiya. Natapos ito habang naghahanda si Claudio na sirain ang buong lugar, ngunit ang armas ni Kelvin ay naging isang mahiwagang scythe at pareho silang nagtagpo sa isang malaking sagupaan. Ngunit si Kelvin ay tiyak na nangunguna sa pagkakataong ito habang hinihiwa niya ang magic, at ganap na pinawalang bisa ito. Nagsimula siyang huminga ng husto at napansin na mas malala na ang kalagayan ni Claudio, nakahiga sa lupa at nawalan ng mga paa. Si Kelvin ay gumagalaw patungo sa walang paa na lalaki na may pananalig sa kanyang mga mata na tapusin ang kanyang buhay, ngunit bago niya maihatid ang huling atake, may nagligtas kay Claudio. Lumingon si Kelvin para makita ang isang mekanikal na halimaw na bitbit si Claudio, at isa pang lalaking naka-spectacled na nagpakilalang si Tristan. Sinasabi niya na isa siya sa mga general ng Tricen Army, at siya ang nagpasimula at nagplano ng pag-atake sa mga nayong ito. Lumapit si Kelvin sa kanya at napagtanto na ang teleportation skill na ito na nasaksihan lang niya ay isa sa mga espesyal na kakayahan ng isang summoner at nagtataka kung sino si Tristan. Sinabi niya kay Kelvin na natalo sila ngayon at babalik ulit, ngunit sinabi rin kay Kelvin na hindi ito ang huling pagkakataon na makikita niya sila, at malamang na magkikita sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos nito, nawala siya, at sa wakas ay tapos na ang labanan. Nakipag-ugnayan ang lahat kay Kelvin para tanungin kung okay lang siya, habang sinasagot niya na ayos lang siya at lumulutang pabalik sa nayon. Ibinunyag ni Emily kay Nelson ang balita ng kanilang tagumpay, at siya ay lampas sa kanyang sarili sa kagalakan ng mapagtanto niya na ang nayon ay nailigtas. Agad niyang sinabihan ang mga taga-nayon na maghanda ng isang piging para sa kanilang mga bayani. Dumating si Kelvin sa nayon at napansin niya na sina Milfene, Sarah at Ryan ay tila nagkakaroon ng karera sa kanilang mga sarili na sa wakas ay nanalo si Ryan. Pinupuri ni Kelvin ang lahat sa kanilang kontribusyon sa laban na ito. Mamaya sa gabing iyon, mayroon silang isang napakalaking party, pagkatapos ay pumunta si Kelvin sa bundok upang makakuha ng ilang oras na mag-isa. Ngunit sinundan siya ni Emily, at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Maya-maya, dumating na rin ang iba niyang partido katabi ang isang maliit na babaeng elf na agad niyakap si Kelvin. Hindi nagtagal, nagsimula siyang tumawa bago ihayag na siya ang haring lina ng kaharian na ito.
Ang lahat ay sobrang nalilito, ngunit inihayag niya na mayroon siyang isang item na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang anyo sa kalooban. Sinabi niya na ginamit niya ang avatar na ito upang maitago niya at mapanood si Kelvin na lumalaban, at ipinagmamalaki niyang sabihin na nakapasa siya sa pagsusulit, na nangangahulugan na si Kelvin ay isang S-rank adventurer na ngayon. Sinabi niya na sa lalong madaling panahon magkakaroon sila ng isang malaking seremonya sa kaharian kung saan siya ay igagawad ng kanyang ranggo, at pagkatapos ay magkakaroon ng isang maliit na paligsahan sa pagitan ng iba pang mga S-rank na adventurer. Dahil dito, sobrang na-excite si Kelvin, at nasasabik siyang tuluyang makilahok sa isang aktwal na paligsahan na ngayon ay naantala ng ilang mga araw. Pagkatapos noon, bumaba silang lahat sa bundok para matulog ng mahimbing sa gabi nang sa gayon ay makapagpahinga sila ng sapat, at upang harapin ang anumang hamon na kanilang hinaharap.